Binibini, nasa paaralan na po tayo. Sige, sundo ko ang bagong kapatid kong lalaki. Kaklase, bayad muna sa pagkain. Oy, nasa cafeteria ako ng paaralan, nagpa-part-time. May kailangan ka ba? Anong part-time ang part-time? Nakahanap na ako ng magandang trabaho, anak. May nahanap akong bagong nanay para sa'yo. Pinakamayaman. Yung pangalawang anak na babae ng bagong nanay mo. Nasa daan, napapunta sa'yo. Pag nagkita kayo, mabuti kang makisama sa ate mo. Ayan, paalam na. Bagong nanay na pinakamayaman. Pangalawang ate. Lasing ka ba? Hoy, pa. Ang tanda-tanda na, hindi pa rin maaasahan. Kung totoong kaya niya na makahanap ng pinakamayamang bagong nanay para sa akin, kailangan ko pa bang mag-part-time dito sa paaralan para lang sa matrikula? Jiang Chen. Fei, dumating ka na. Anong kailangan mo? Bukas kasi birthday mo, di ba? Espesyal akong naghanda ng regalo para sa'yo. Itong relos na to, para sa'yo talaga ipinag-ipon ko ng kalahating taon. Para sa'yo. Ito para sa'yo. Isang mumurahing relos na walang kwenta. Nakakahiya namang ibigay kay Fei. Fei, ang Rolex na ito ay nagkakahalaga ng 80,000 pesos. Ikaw ang bahala. Kung ito ang pipiliin mo, pwede ka nang sumama sa akin ngayon. Salamat, President Zhao. Tutulungan kitang isuot. Salamat, President Zhao. Jiang Chen, huwag mo na akong guluhin sa hinaharap. Baka magkaroon ng hindi pagkakaunawaan si President Zhao. Fei, 3 taon kitang hinabol. Dahil lang sa isang relos na, pinili mo si Zhao Zhengxiong? Mahirap ka lang talaga. Kaya kong ibigay kay Fei ang buhay na gusto niya. Ikaw naman, wala kang iba kundi isang tatay na tsuper ng taxi. Ano pa ba ang meron ka? Meron pa ako. Nako, si Teacher Mu Fei yon. Teacher Mu Fei, ang espesyal na mentor na tinawag ng paaralan sa napakalaking sweldo. Bihirang makita. Bakit siya nandito? Ay, bakit siya pumupunta kay Jiang Chen? Para bang hinahanap si Jiang Chen? Bunso, kakatapos lang tumawag ng tatay mo, di ba? Ako ang pangalawang ate mo, si Mu Fei. Itong perpetual calendar na nagkakahalaga ng 700,000 pesos. Regalo ko sa'yo bilang ate. Guro Mu Fei, kanina po sinabi ninyo na ikaw ang kanyang pangalawang ate. Tama. May problema ba? Kayong dalawa, inaapin nyo ang mahihirap at sinisipsip ang mayayaman. Nambubuli kayo ng kaklase. Mukha ba kayong estudyante? Alam na po namin ang mali namin, Guro Mu Fei. Huwag na maulit. Umalis na kayo. Wow, ang ganda ng guro na to. Pinagtatanggol pa ako. Baka naman, talaga bang siyang ate na sinasabi ni tatay? Xiao Chen, ang nangyari kanina, nakita ko lahat. Huwag kang malungkot. Dahil sa isang babaeng pera lang ang habol, Huwag kang mag-alala. Alam ko na, ang tunay niyang pagkatao, hindi na ako malulungkot para sa kanya. mabuti naman. Sa susunod, ate mo ang maghahanap ng girlfriend para sa'yo. Sumama ka muna sa akin sa bahay. Naghihintay lahat sa'yo sa bahay. Ha? Wow, Hoy, Xiao Chen, umupo ka. Umupo ka, Xiao Chen. ikaw po siguro si tita mo? Xiao Chen, sa wakas nakita na rin kita. Nasa card na ito ang 1,000,000. Ito ay regalo ng tita mo para sa'yo. Tita, hindi ko po pwedeng tanggapin ang perang ito. Ay naku, tanggapin mo na. Sa susunod, magiging pamilya na tayong lahat. Tama, sa hinaharap, magiging pamilya na tayo. Halika, Xiao Chen. Ito ay munting handog mula sa iyong tita. Tanggapin mo na. Ang pagmamahal ng mayamang stepmother na ito, sobrang mapang-ari naman. Pamilya? Sino bang pamilya ninyo? Oh, Xiao Chen, ito ang iyong ate, si Mu Jin. Siya rin ang chairman ng paaralan ninyo. Ang iyong pangatlo at pang-apat na ate, nasa paaralan pa, uuwi mamaya. Tatay, anong nangyayari? Maliban sa iyong pangalawang ate, ang tatlong ate mo, oo, ako at ang iyong tita, ang pagpapakasal namin, ayaw na ayaw nila. Kanina pa nga, nagbabanta na magpapakamatay kung hindi kami maghihiwalay. Grabe naman yon. Kumusta, ate? Pagdating pa lang, inaasam mo na ang yaman namin. Hindi ako karapat-dapat tawaging ate. Anak, Xiao Chen, bagong dating ka lang. Huwag kang magsalita ng basta-basta.
Nanay, hindi ako nagbibitaw ng salitang walang basehan. Isa siyang chuper. Paano niya makikilala ang isang pinakamayaman sa lungsod? Ang mag-amang ito, malinaw na ang pakay, ay ang ari-arian ng pamilya namin. Tama na. Ang bagay sa amin ni Tito Jiang, kami ang magdedesisyon. Huwag mo nang banggitin pa yan. Magluluto kami ni Tito Jiang. Magpakabuti kayo kay Xiao Chen. Xiao Chen, makipag-usap ka ng maayos sa dalawang ate mo. Tara, magluto na tayo. Ay, totoo nga, ang mga mayaman, hindi pala madaling pakisamahan. Kung ako rin lang sana ay mayaman na. Nakakakita na ako ng malinaw sa loob ng mga bagay. Yung ate at second ate ko, hindi lang magaganda, pati katawan nila, napakaganda talaga. Anong tinitignan mo? Aha, hindi lang ako nakakakita sa loob. Nakakapag-predict pa ako ng mga mangyayari sa hinaharap. Haha, ang galing. Sa kakayahan kong ito, kaya ko nang maging mayaman sa sarili kong sikap. Haha, hindi na ako hahamakin ng mga ate ko. Jiang Chen, bitawan mo. Xiao Chen, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Wala naman. Ate, hindi ko sinasadya. Pasensya na. Alam ko namang hindi mo kaya. Hindi mo na kita pag-iinitan ngayon. Balik tayo sa usapan. May 3 million sa card na ito. Basta payagan mong hiwalayan ang tatay mo at nanay ko. Ang pera dito, lahat ay sayo. Ate, huwag kang magpakabata. Huwag kang makialam dito. Jiang Chen, tanggapin mo ang pera. Mula ngayon, kung anong sabihin ko, yun ang gagawin mo. Ate, ang relasyon ng tatay ko at nanay mo, hindi ko pakikialaman. Kaya kahit magkano ang ibigay mo, hindi kita matutulungan. Kulang ba ang pera? Ang 3 milyong ito ay down payment. Kapag natapos na, bibigyan pa kita ng isa pang 3 milyon. Ngayong araw sa Jiangcheng University, biglang nagkaroon ng sunog sa bagong gusali. 13 katao ang nasugatan. Ang chairman ng board ng Jiangcheng University, na si Mujin. Sandali lang po, Manang. Ngayong hapon, ang bagong gusali sa eskwelahan ay magkakasunog. Pagdating mo sa eskwelahan, siguraduhing mag-ingat ka. Sunog? Jiang Chen? Ano bang pinagsasabi mo? Totoo ang sinasabi ko. Kapag nangyari ang sunog, ikaw ang unang mananagot. Matatanggal ka sa trabaho. Maniwala ka sa akin. Please. Number 3. Akala mo ba katulad ako ni Mama na maloloko ninyong mag-ama? Umalis ka na sa bahay namin bago pa kita paalisin. Xiao Chen, galit lang yan si ate. Huwag mo nang pansinin. Ate, alam ko ang ginagawa ko. Mabuti naman. Yung sinabi mo tungkol sa eskwelahan, totoo ba talaga yung sunog? Mahirap ipaliwanag. Pero ate, sinisiguro ko sa'yo, totoo ang lahat ng sinabi ko. Sige, kakausapin ko si ate. Okay lang. Ipapakita ko sa kanila sa pamamagitan ng aksyon ko. Naniniwala ako sa'yo, kaya mo yan. Oh, nga pala, yung nangyari sa'yo at kay Du Feifei, narinig na ni Mama. Pinapagawa niya sa akin ng class reunion para sa'yo, para makapili ka ng bagong girlfriend. Class reunion? Para maghanap ng girlfriend? Ang bait naman sa akin ng stepmother ko. Oo nga, ito ang susi ng kotse. Kunin mo. Ibinigay ni Mama para sa'yo. Wow! Lamborghini ito! Mga 5 milyon ang halaga nito, di ba? Ang mahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Kunin mo na yan. Hindi ka ba makikinig sa akin? Bukas, ito ang gamitin mong kotse papasok. Gusto kong malaman ng lahat na ang kapatid kong si Mu Fei ay hindi papahuli sa kanino man. Ate, ang swerte. Nandito na po kayo, boss mo. Welcome po. Isang buwan na ang nakalipas. Bakit ang bagal pa rin ng progreso ng pag-renovate ng classroom building? Ito kasi... Boss mo, sana po ay bigyan ninyo kami ng karagdagang 2 linggo. Sisiguraduhin kong matatapos namin sa takdang oras. At saka, Dapat bigyang pansin ang kaligtasan. Huwag po kayong mag-alala diyan. Ang pinaka-inaalagaan ko ay ang kaligtasan. Siguradong walang mangyayaring aksidente. Ano yun? Ito, siguro po ay usok lang yan. Titingnan ko po. Ngayong hapon, ang bagong classroom building sa eskwelahan ay magkakasunog. Pagdating mo sa eskwelahan, siguraduhing protektado ang sarili mo. Hindi. Sunog yan. Mag-evacuate na ng mga tao. Bilis. Si. Mga tol, bilisan nyo.
Kumusta na? Walang nasaktan, di ba? Wala po. Pero boss mo, ang galing nyo po. Parang may sixth sense. Nagliyab po ang transformer sa taas. Kung hindi po kayo nagpaalala ng maaga, malaking gulo ang nangyari sana ngayon. Totoo pala ang sinabi ni Jiang Chen. Kung ganon, nagkamali ako sa kanya noon. Boss mo, mauna na po ako sa trabaho. See you. Second sister, nasaan si Jiang Chen? May class reunion sa eskwelahan ngayon. Dapat nandito na siya. Bakit mo bigla tinatanong kung nasaan siya? Nagbago ba ang tingin mo sa kanya? Malalim ang pagkakamali ko noon. Hahanapin ko siya ngayon. Wow, Lamborghini. Sa lugar na ito ng eskwelahan natin, na parang liblib, may ganitong klaseng supercar pala. Yan ba yung flagship model ng Lamborghini na nakakahalaga ng mahigit 5 million? Akala ko ba, hindi ganoon kasosyal ang eskwelahan natin. Kailangan kong kumuha ng litrato at i-post sa social media. Talagang di biro ang 5 milyon. Ang ganda ng luxury car na to. Ang ganda talaga. Sino kaya ang mayamang nagdala nito para mangakit ng babae? Mukhang mamayang gabi. May babaeng magiging biktima nito. Tama nga ang sinabi ni second sister. Tataas talaga ang tingin ng tao sa'yo. Narinig mo ba? Na may supercar dito? Kaya ka pumunta? Ha. Oo, parang ganon. Hay, ang ganda nga ng kotse na to. Pero sa buong buhay natin, malamang hindi natin ito maa-afford. Jiang Chen! Jiang Chen! Nahanap din kita. Du Feifei, bakit mo ako hinanap dito? Jiang Chen, pasensya na. Alam kong nagkamali. Du Feifei, noon iniwan mo ako dahil sa pera. Ngayong alam mong may pera na ako, gusto mo nang bumalik sa dati. Akala mo ba aso lang ako na pwede mong utusan? Du Feifei, ikaw ang umiwan kay Jiang Chen ng harapan at sumama kay Zhao Zhengxiong. Ngayon, wala kang hiya at babalik ka para makipagbalikan sa kanya. Sa tingin ko, nalaman mo lang na mayaman na si Jiang Chen, kaya ka nagsisi. Alam ko na ang pagkakamali ko, Jiang Chen. Nagkamali lang ako. Isang pagkakamaling karaniwan sa mga babae. Patawarin mo na ako ngayon. Sige na. Kapag pinatawad mo ako, payag akong maging girlfriend mo. Pinapatawad kita. Totoo. Pero, Feifei, kailangan ko pang pumasok sa cafeteria para mag-part-time at mag-ipon ng pang-tuition. Sumama ka na sa trabaho ko. Tara na. Part-time? Hindi ba't mayaman ang pamilya mo? Kahit si Teacher Mu Fei ay personal na sumundo sa'yo. Bakit ka pa nagpa-part-time? Nagkakamali ka, Feifei. Dumaan lang si Teacher Mu Fei noon at tinulungan niya ako sa sitwasyon. Wala talagang anumang relasyon sa pagitan namin ni Teacher Mu Fei. Wala talagang relasyon? Yun. Sa tingin ko, mabilis masyado ang takbo ng relasyon natin. Pag-iisipan ko muna. Du Feifei, hindi ba't napagkasunduan na natin na tayo ay magiging... Talaga bang totoo ang sinasabi nila? Na pera ko lang ang habol mo? Para sa pera mo? Estudyante ka lang na mahirap? Anong meron ka? Presidente Zhao, nandito ka na pala. Feifei, anong ginawa sa'yo ni Jiang Chen kanina? Sabihin mo sa akin, ako ang bahala sa kanya. Jiang Chen, matapos siyang tumanggi sa akin, hindi siya makapagpigil. Kaya pumunta siya sa campus para guluhin ako. Du Feifei, Sino ba ang nanliligaw kanino? Hindi ba halata? Ano sa tingin ninyo? syempre si Jiang Chen ang nanliligaw kay ate. Sino ba ang hindi nakakaalam kay Jiang Chen? Sip-sip ni ate Feifei. Ayaw tumanggap ng pagkakatanggi. Kaya bumalik siya rito para kulitin si ate Feifei. Sip-sip talaga. Akala mo ba, pag nakipag-usap sa'yo si Ate Feifei ng ilang beses, ibig sabihin, gusto ka na niya? Tingnan mo nga kung karapat-dapat ka ba. Huwag kayong magsinungaling. Kanina pa, si Du Feifei ang lumapit kay Jiang Chen para makipagbalikan. Nang tanggihan siya ni Jiang Chen, siya pa ang nagpanggap na biktima. Si Feifei ang lumapit para makipagbalikan kay Jiang Chen. Wala naman siyang pera. Anong dahilan ni Feifei para hanapin siya? Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng tao ang karapat-dapat kay Feifei. Tara na, Feifei. Ito ang bagong BMW na kinuha ko. Ikaw ang unang umupo. Sa passenger seat. Salamat, President Zhao. Talagang ikaw pa rin, President Zhao. Kotse na nagkakahalaga ng 500,000. Madali lang para sa'yo. May talino talaga si President Zhao. Ganitong klaseng tao lang ang bagay sa campus crush natin. Hindi tulad ng iba. Walang-wala sa buhay. Nangangarap pa ring manligaw. Mga pantasya lang yan. Jiang Chen, huwag mo nang titigan niyang Lamborghini. Kahit ako, hindi kayang bilhin yan Ikaw pa kaya? Umuwi ka na lang. at magtrabaho para kumita. Aalis na nga ako?
Jiang Chen, itong kotse ba ay sa iyo? Hoy, Jiang Chen! Ang lalim mong magtago ng lihim ha. Ako pa naman ang nainggit ng todo. Sa iyo pala ang kotse na ito. Pare, kapag yumaman ka, huwag mo kaming kalimutan ha. Huwag kang mag-alala kapag may nakain kaming karne. Siguradong may buto ka ring makakagat. Paano ito posible? Isang luxury car na nagkakahalaga ng 5 milyong piso? Kahit ako, hindi ko kayang bilhin. Paano ito magiging sa iyo, Jiang Chen? Ang hindi mo kayang bilhin ay hindi ibig sabihin na hindi kayang bilhin ng iba. Presidente Zhao, huwag kang maging parang palaka sa ilalim ng niyog. Kahit ganyan ang sabihin mo, imposibleng sa iyo ang kotse na ito. Alam ko na, siguradong inarkila mo lang itong kotse. Para maibalik si Feifei? Kaya mo ginawa ito, di ba? Ganun pala. Sabi ko nga, dati ay nagpa-part-time pa si Jiang Chen sa kantin ng paaralan. Paano biglang nakabili ng Lamborghini? Yun pala, inarkila lang para magyabang. Jiang Chen, yung inarkila mo, ipinagmamalaki mo pa? Ang kapal talaga ng mukha mo. Alam kong hindi mo ako kayang bitawan sa puso mo, pero hindi mo dapat inarkila ang kotse para manloko ng tao. Sa paggawa mo nito, lalo ka lang magiging kasuklam-suklam sa akin. Kayong mga, huwag kayong maging mapangmata sa kapwa. Sabihin ninyong inarkila lang ni Jiang Chen ang kotse. May ebidensya ba kayo? Tama na. Hindi mo kailanman magigising ang isang taong nagkukunwaring tulog. Magsisimula na ang reunion. Tara na tayo. Sandali! Anong gusto mong gawin? Kung sabi mo hindi inarkila ang kotse na ito, na hindi mo inarkila, Sasaksi kami para sa kanya. Guro Mufei, chairman mo, Anong ginagawa ninyo rito? Paano ko malalaman kung hindi ako pupunta? Inaapi mo ang kapatid ko. kapatid, Lao Jiang. Pala, siya pala yung nasa board of directors ng school. Magandang presidente. Ate mo pala siya? Panganay kong ate. Ate, yun. Yung Lamborghini na to. Regalo ko yung kotse na yan kay Xiao Chen. May problema ba? Yung Lamborghini na to. Regalo ni Guro Mufei kay Jiang Chen. Naku, Lao Jiang. Binigyan ka ng magandang guro ng school ng 5 milyong piso na sports car? Ni sa panaginip. Di ko magawa yon. Teka, Guro Mufei, hindi mo naman talaga ate si Jiang Chen. Bakit mo siya binigyan ng kotse? Oo nga, Guro Mufei. Naiintindihan ko na gusto mong tumayo para kay Jiang Chen. Pero bilang isang guro, hindi maganda na niloloko mo kami, ang mga estudyante. Ang paglilin lang na kapatid ko si Jiang Chen. Kailangan ko ba kayong lokohin? Jiang Chen, hindi ganyan ang sinabi mo kanina. Sabi mo, si Guro Mufei ay tumutulong lang sa'yo para mailabas ka sa gulo at wala kayong koneksyon sa isa't isa. Ang sinabi ko kanina ay dahil gusto kitang subukan. Sayang lang, hindi ka pumasa sa pagsubok. Pagsubok? Do Feifei. Alam kong gusto mo ng kulay blue, kaya binili ko ito. Jiang Chen, hindi ako yon. Wala akong ginawa, maniwala ka sa akin. Pasensya na, hindi ako naniniwala. At umalis ka sa kotse ko, baka kasi masaktan ka. Ate mo Jin, ate mo Fei. Alis na tayo. Hoy, Lao Jiang. Mauna ka na sa mga ate mo papuntang function hall ng reunion. Hintayin ko muna si Leon. Sabay na lang kami pupunta. Sige, ganoon na lang. Ate mo Jin, ate mo Fei, kayo? Hindi na ako sasama. Yung tungkol sa sunog sa paaralan, hindi ko pa tapos asikasuhin. Kailangan kong pumunta sa lugar. Sunog? Tama ka. Nagkamali ako sa'yo noon. Kanina, nang magkasunog sa gusali ng paaralan. Salamat sa paalala mo. Kaya walang nasaktan. Jiang Chen, salamat. Malaking tulong ang ginawa mo. Walang anuman ate. Basta't ligtas ang lahat. Sabi ko na nga ba, hindi ganoon si Jiang Chen. Hindi tulad ng iniisip mo, ate. Ngayon, matatanggap na si Xiao Chen ng ate natin, di ba? Kung gusto mong tanggapin kita, hindi pa sapat yan. Kahit hindi kita pigilan o payagan kayong tumira sa bahay namin, ang pangatlo at pang-apat mong ate ayaw din sa inyo. Maliban na lang kung mapatunayan mo na karapat-dapat ka sa pamilya namin. Kung ganoon ang sinabi mo, ate, ipapangako ko. Ipapakita ko sa iyo ang kakayahan ko. Nakakakita ako sa loob at nakikita ko ang mangyayari sa hinaharap. Kung gagamitin ko ng maayos ang pagpapasunod sa mga ate ko, napakadali lang noon. Inaasahan kong makita yan. Mauna na ako. Xiao Chen, may aasikasuhin pa ako. Nakahanda na ang lahat para sa reunion mo. Mauna ka na. Salamat, ate mo Fei. Paalam, ate mo Fei. Mayaman talaga ang pamilya ni Jiang Chen. Kanina, Wow! Ang ganda naman dito. Ang mahal siguro nito. Ang laki talaga ng ginastos ni tita mo. Huy! Dumating na si Lao Jiang! Hoy, ikaw talaga, Lao Jiang. Narinig ko na ang nangyari. Ang yaman-yaman pala ng pamilya mo. Tapos, lagi mo pa akong kinukupitan ng toothpaste. Ngayon, dapat mong ipakain sa amin dito para magbayad sala. Sige. Pakawalan mo muna ako.
Shuzian. Naku. Nandito rin pala si Shu, ang campus crush. Sa reunion. Ang ganda niya. Mas maganda pa kaysa sa mga artista. Lao Jiang, type mo ba siya? Kung gusto mo, ligawan mo. Ngayon, hindi tayo pahuhuli sa iba. Kahit mayaman na ngayon si Lao Jiang, si Xu Ziyan ay hindi ordinaryong rich kid. Mahirap pantayan. Narinig ko, sa likod niya ay ang pinakamakapangyarihang pamilya sa capital, ang mga Xu. Tunay na top tier na angkan. Tayo, sa panaginip na lang natin yan. Paano kaya na? Kakapredict ko lang ng mangyayari sa hinaharap, nakita ko agad na maaaksidente ang campus crush. Ang malas naman niya. Hoy, Jiang Chen! Anong iniisip mo? Wala. Baka pupuntahan niya yung campus crush para makipagkilala? Ang mga sasabihin ko ngayon, kailangan mong seryosohin. Mamaya, pag uwi mo, maaaksidente ka. Kailangan mong maging maingat. Ano? Sinumpa niya ang campus crush na maaksidente. Pare, ang style mo ng panliligaw, ngayon ko lang to narinig. Classmate, totoo ang sinasabi ko. Kailangan mong maniwala sa akin. Kung hindi, magkakamalaking problema. Salamat sa paalala. Pero yung ganitong luma na mong style ng panliligaw, hindi na yan epektibo sa akin. Hoy, huwag kang aalis. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Paglabas mo, mag-ingat ka talaga. Okay lang yan, Jiang Chen. Isang campus crush lang yan. Kung gusto mo, ipakita mo lang ang tunay mong pagkatao. 10 campus crush pa ang lalapit sa'yo. Nag-iisip ka lang, hindi naman kami close. Oo nga pala, may itatanong ako sa inyo. Kung sakaling isang araw, hindi na natin makita si Shu, ang campus crush, maiinis kayo? Mawawalan tayo ng magandang campus crush na mapapatingin. Siyempre, maiinis. Tama ka. Yung ganong kagandang mukha, bigla na lang mawawala. Sayang talaga. Jiang Chen, saan ka pupunta? Sasagipin ko siya. Dito yung lugar na nagsasabi ng mangyayari sa hinaharap. Dito nga, nasaan si Xu Ziyan? Nahanap ko rin sa wakas. Ikaw? Si Shu, ang campus beauty. Pwedeng bumangon ka muna? Muntik mo na akong maipit ng husto. Pasensya na. Wala ka bang nasaktan? Okay lang ako. Ikaw? Salamat sa'yo. Eksakto sa sinabi mo. Na-aksidente nga talaga ako. Buti na lang nandito ka. Sabi ko na nga ba? Naniniwala ka na ba ngayon? Ako ang may kasalanan noon. Humingi ako ng paumanhin sa'yo. Pero paano mo nalaman na maaaksidente ako? Yan ay sekreto. Nahabol ka rin ni Lao Jiang. Ang bilis mo naman. Sandali lang, Lao Jiang. Nakapag-aya ka na kay Shu, ang campus beauty. Ang galing mo. Ano ba yan? Sa galing ni Lao Jiang, isang campus beauty lang. Madali lang yan. Wala yan sa usapan. Ano ba kayo? Kaklase, kakain lang kami. Kakain lang kami. Aalis na muna kami. Kaibigan Shu, may iba ka pa bang kailangan? Huwag mo na akong tawaging classmate. Ako si Xu Ziyan. Pwede mo na akong tawagin sa pangalan ko. Hindi ba kayo kakain? Ito ang black card ng hotel ng pamilya namin. Dito na lang kayo kumain. Ituring mo na lang itong pasasalamat ko sa pagligtas mo sa akin kanina. Nakasulat dito ang Tiangong Hotel. Hindi kaya ito ang black card ng Tiangong Hotel? Tiangong Hotel? Pero iyon ang tanging 8-star na hotel sa Jiangcheng. Sabi nila, kahit ang pinakamurang set meal doon ay nagkakahalaga ng 100,000 piso. Pero kung mayroon ka nitong black card, libre kang makakapaggastos doon. Magkano kaya ang halaga nito? Napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Kumpara sa pagligtas mo sa buhay ko kanina, hindi ito gaanong mahalaga. Kung hindi mo ito tatanggapin, hindi ko talaga malalaman kung paano ka pasasalamatan. Para sa akin na lang, tanggapin mo na ito. Sige, salamat. Kita-kita na lang. Si! Wow! Ang ganda! Ang ganda ng kapaligiran at dekorasyon. Lao Jiang, ikaw talaga ang may kaya. Ganun-ganun na lang nakakuha ka nito, ang black card ng Tiangong Hotel. Tol, sa pagsunod sa iyo, siguradong masasarapan ako sa pagkain. Kain muna tayo. Tingnan natin kung masarap ang pagkain dito sa restaurant na ito. Tara na! Fake it. Ang set meal sa Tiangong Hotel, hirap na hirap akong naka-reserve nito. Zhao Zhengxiong at Du Feifei. Sina Zhao Zhengxiong at Du Feifei. Talagang maliit ang mundo. Kakain pa ba tayo dito? Siyempre kakain. May black card na tayo. Bakit hindi tayo dito kakain? Jiang Chen.
Anong ginagawa mo dito? May problema ba na nandito ako? May problema? Siyempre may problema. Ito ang nag-iisang 8-star hotel sa Jiangcheng. Ikaw bang tulad mo ay karapat-dapat pumasok dito? Hindi sa minamaliit kita, Presidente Zhao. Parang nakalimot ka na agad sa sakit. Yung babala sa'yo ni Guro Mufei, hindi pa ba sapat yon? At may mukha ka pang banggitin si Guro Mufei? Jiang Chen, sinungaling ka? Kailangan pa bang linawin? Sinungaling. Presidente Zhao, ano ibig mong sabihin? Ginamit ko na ang koneksyon ng pamilya ko para imbestigahan. Si Jiang Chen at si Guro Mufei, pati si Chairman Mu Jin, wala silang kahit anong koneksyon. Swerteng-swerte lang siya at tinulungan silang dalawa. Lahat tayo ay niloko ni Jiang Chen! Totoo ba yan? Siyempre, totoo. Para imbestigahan ito, ginamit ko na ang koneksyon ng pamilya ko. Hindi ka ba naniniwala sa kapangyarihan ng pamilya namin? Siyempre naniniwala ako sa'yo. Ganun pala. Jiang Chen, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Du Feifei, paano kita niloko? Kanina mo pa sinasabi na tunay kang nagmamahal sa akin. Du Feifei, ano ba ang ibig sabihin ni Jiang Chen? Totoo ba o hindi ang sinasabi niya? Siyempre peke yon. Kanina mo pa sinasabing niloloko tayo niya. Ginagawa na naman niya ang dating kalokohan niya. Gusto niyang sirain ang relasyon natin. Ah, kaya pala. Jiang Chen, hindi ako nagsasalita ng masama. Hindi kaya alam mo na pupunta kami rito para kumain, tapos sinundan mo kami rito para lang ibalik si Feifei? Nag-iisip ka ng sobra. Nag-aaya lang ako ng kasama ko sa bahay para kumain dito. Kumain? Ang isang kainan dito, hindi bababa sa 100,000? Kaya ba ninyong bayaran yon? Siyempre hindi nila kaya. Presidente Zhao, wag mo nang pakialaman ng mga taong yan. Mag-order na tayo. Nandito na tayo. Ipakita natin sa kanila kung paano gumastos ang mga taong may kaya. Servidora, Ginoong Zhao, ito po yung package na 200,000 na inyong nireserba. Ihahain na po ba namin ngayon o mamaya pa? Ang galing-galing mo talaga, Presidente Zhao. ihain mo na. Para maamoy din ng mga nasa kabilang mesa ang amoy ng pera. Sige po. 200,000 lang yan. Anong ipinagmamalaki mo? Kaya rin naming bayaran yan. 200,000 lang? Alam mo ba kung gaano kalaki ang 200? Nakita mo na ba? Tama na, Feifei. Isang maliit lang yan. Walang masyadong alam. Huwag mo nang pansinin. Oh, Jiang Chen, kung sabi ng kaibigan mo na kaya rin ninyong kumain dito, kung may bayag kayo, mag-order. Ikaw ang nagsabi niyan. Huwag kang magkaila pagdating ng panahon. Ako si Zhao Zhengxiong. Laging handang gawin ang sinasabi ko. Pero kung baligtad, kung ikaw ay walang pambayad, kailangan mong lumuhod at magmano sa akin. Sige, Sea, ora kami. Magandang araw po, sir. Ano po ang gusto ninyong orderin? Ginisang kabute. Si Jiang Chen ang umorder. Bakit puro pinakamurang ulam? Jiang Chen, huwag ka nang pumili ng mga murang pagkain. Kung talagang wala kang pera, sumuko ka na lang. Huwag kang magpanggap dito. Anong kayabang-yabang mo? Kahit si Jiang Chen ay umuorder ng pinakamurang pagkain, kung marami ang in-order niya, matatalo ka pa rin niya. Sige, hintayin na lang natin ang resulta. Naitala mo ba ang mga in-order ko kanina? Sir, ang mga in-order ninyo ay mga pinakamurang appetizer sa hotel. Hindi kayo mabubusog niyan. Sigurado po ba kayo na iyan ang IO order ninyo? Narinig mo ba iyan, Jiang Chen? Sa ganitong magarang restaurant, ang buong pera mo ay hindi sasapat para mabusog ka. Ganyan ka lang, makikipagkumpetensya pa sa akin. Mas mabuti pa, sumuko ka na lang. Baka sakaling mag-good mood ako at bawasan ko ang pagmamano mo. Isang order ng bawat isa, di Lara? Alam mo ba kung magkano ang magagastos dito? Lao Jiang, ikaw talaga ang may alam sa ganito. Sakto lang. May iba ka pa bang tanong? Sir, sigurado po ba kayong lahat ng mamahaling putahe ang IO order? Tama. Kung may problema, sabihin mo na lang. Ganito po kasi, sir, yung mga in-order ninyong ito ay nagkakahalaga ng mahigit 1 milyon. Paano kung pagkaluto namin, hindi ninyo pala kayang bayaran para sa hotel namin? Iyon ay isang malaking kawalan, di ba? Kaya nais ko pong ipakita ninyo ang patunay na kayang-kaya ninyong bayaran ang kinain ninyo. Kaya pala, Jiang Chen, sa totoo lang, hindi mo kayang kumain dito. Nagloloko ka na naman. Ang estilo mong ito
ay nahalata na ng waiter. Sinong nagsabing hindi ako makakabayad? Heto, Presidente Zhao, sabi mo hindi makakabayad si Jiang Chen? Bakit ang kumpiyansa niyang pinapaswipe ang waiter? Imposible dyan. Siniyasat ko si Jiang Chen. Talagang hindi niya kayang bayaran yan. Naglolo ko na naman yan sigurado. Sir, ang hotel namin ay VIP card payment system ang gamit. Pero itong card na ito, hindi ko pa yan nakikita dati. Baka naman, mali ang card na dala ninyo. hindi mo nakita? Black card? Jiang Chen. Baka naman sobra ka nang nanonood ng mga short video? Kumuha ka lang ng card, tapos sasabihin mong black card? Baka masyadong mataas ang level ng card na ito, kaya hindi mo ito kilala. Kaya pwede bang pakiusap? Tawagin mo ang manager mo para pumunta rito? Tiyak na makikilala niya ito. Jiang Chen, akala mo ba ang manager ng restaurant na ito ay basta-basta mo na lang matatawag? Nahuli na kita sa kalokohan mo. Umalis ka na riyan. Huwag ka nang magpahiya ng sarili mo dito. Huwag kang mangmata sa kapwa. Pakiusap, tawagin mo ang manager. Naniniwala akong tiyak na makikilala niya ang card na ito. Jiang Chen, hindi mo pa ba naririnig? Umalis ka na. Tara na po, sir. Hindi mo kilala ang card na ito, pero pakiusap, tawagin mo ang manager ninyo. Malalaman niya kaagad. Bakit ka nagmamadali? Paalisin ang tao? Sir, kung patuloy kang magpupumilit na manatili dito, huwag mong sisihin ang aming hotel kung hindi kami magiging magalang. Tawagin ang security. Ako na ang tatawag para sa'yo. Ang mga taong ganito, kailangang turuan ng leksyon. Security, may naninikil dito. Dali, pumunta kayo rito. Sino ang nagkakagulo rito? Siya! Umi-order siya sa inyong hotel, pero walang pambayad. Bigla na lang may inilabas na card. Sabi niya, black card daw ng hotel ninyo. Black card. Ang mga taong ganito, hindi ba dapat turuan ng leksyon? Magkakagulo ka pa sa Celestial Palace Hotel? Naghahanap ka ng gulo. Mga kasama, hulihin ninyo siya. Binabalaan ko kayo. Kung maghahasik kayo ng karahasan, magsisisi kayo. Sa tingin ko, kayo ang dapat magsisi. Hindi ba? Sino ang nag-utos sa inyo na maging matigas ang ulo kanina? Ngayon, nagkaganito ang sitwasyon. Karapat-dapat lang sa inyo. Hulihin. Tumigil kayong lahat! Young Miss, President Zhao. Hindi ba dito si Xu Ji? Anong nangyayari? Report po, miss. Ito pong mga tao, gusto nilang kumain ng libre. Miss Shu, itong maliit na to. Hindi kayang mag-order ng mamahingang pagkain dito. Tapos basta na lang niyang inilabas ang isang card. Sabi pa niya, black card ng inyong establishmento. Buti na lang alam ko ang ugali niya, kaya nakuha kong siya'y hulihin. Kung hindi, baka naloko na ang inyong tindahan. Kung ganoon, dapat pa kitang pasalamatan? Isang simpleng bagay lang. Huwag po kayong mag-alala, Miss Shu. Simpleng bagay nga. Sa aking establishmento, iniinsulto mo ang aking VIP na bisita. Tapos simpleng bagay lang ang tawag mo? Hindi ka ba natatakot na magalit ang pamilya Shu? Ang ibig sabihin po ba ni Miss Shu, si Jiang Chen po ay isa sa inyong VIP na bisita? Tama, ang kanyang black card ay personal kong ibinigay sa kanya. Totoo ang black card ni Jiang Chen. At personal pa itong ibinigay ni Miss Xu. Miss Shu, hindi naman po kayo nagbibiro sa akin. Si Jiang Chen ay isa lamang na mahirap na estudyante. Wala siyang pera o kapangyarihan. Paano ninyo siya personal na binigyan ng black card? Wala kang karapatang malaman. Ang kailangan mo lang maintindihan, ang pag-insulto kay Jiang Chen ay katumbas ng pag-insulto sa akin. Ipag-utos mo, ang dalawang ito, sa Tiangong Hotel, ay permanenteng ipagbawal. Kayo ba ang lalabas o ipapapalabas ko kayo? Miss Shu, pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Mukhang gusto mong ipapalabas kayo. Mga tauhan, may dalawang langaw na nakakaabala sa inyong pagkain. Pasensya na talaga. Ayos lang, ayos lang. Kain muna tayo. Sakto, gusto ko ring matikman ang mga putahe ng Tiangong Hotel ninyo. Sige, ayusin mo na agad. Sige po, sige po. Bitawan mo ako. Kainis na Jiang Chen. Ano bang paraan ang ginamit niya para makuha ang atensyon ni Miss Shu? At saka, personal pa niyang binigyan ng black card. Sino ba talaga si Jiang Chen? Kanina, tinawag siya ni Miss Xu bilang espesyal na bisita. Fei, bakit ka nakatulala? Umalis na tayo. Hoy, President Zhao, umalis ka muna. May nakausap akong kaibigan. Kailangan ko silang hanapin mamaya. Sinang nga. Lahat ay magalang kay Jiang Chen. Ang pagkakakilanlan ni Jiang Chen ay talagang hindi pangkaraniwan. Talagang karapat-dapat sa pagkain galing sa 8-star hotel. Ang sarap talaga nito. Oo nga, salamat kay Lao Jiang, kaya nakakain tayo ng ganito. Kung gusto nyo, bumalik na lang tayo ulit. Si, Hoy, Ate Eri, anong kailangan mo sa akin?
Kanina, hinanap ka ni Ate Sanji. Tinatanong kung nasaan ka. May kailangan daw siya sa'yo. Nasaan ka na ngayon? Ate Sanyi. Sabihin mo kay Ate Sanji na nasa Tiangong Hotel ako. Hintayin mo na lang siya doon. Malapit na siyang dumating. Ate Sanyi. Hindi ko alam kung ano ang kailangan sa akin ni Ate Sanji na hindi ko pa nakikilala. Jiang Chen, Du Fei, bakit nandito ka pa rin? hindi ba para sa'yo lang ako naghintay? Makinig ka muna sa akin. Ako at yung Chairman Zhao na yon, talagang wala kaming anumang relasyon. Nagkataon lang kaming nagkita. Kaya lang kami nagkasama para kumain. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Paano ka nakarating dito? At bakit ka pumunta? Wala akong pakialam. Ang lupit mo naman. Dati, hindi ka ganyan sa akin. Anong itsura ko dati? Jiang Chen. Dati, hindi mo ako tinatrato ng ganyan kalayo. Alam kong nagkamali ako. Babalik tayo sa dati. Pwede ba? Pero kung gusto mong bumalik tayo sa dati, kailangan mong samahan ako magtrabaho para sa matrikula ko. Jiang Chen, hindi ba't mayaman ka na ngayon? At saka, kahit si Miss Shu ay nagsabi na ikay isang VIP na bisita niya. Nagkakamali ka. Tumulong lang ako kay Xu Jian. Bilang pasasalamat, niyaya niya lang ako kumain sa hotel niya. Totoo ba yung sinasabi mo? Ay, pasensya na. Pag-iisipan ko muna. Senior Mu Yue. Yang Chen. Si Senior Mu Yue ang dating campus beauty ng school natin. Ang sikat na diyosa ng finance department. Baka naman, siya rin ba'y hinahanap ka? Mujin. Mu Yue. Jiang Chen. Baka naman, ate mo rin siya. Ayon kay second sister, Kahit si Ate Muyue ang personal na sumundo kay Jiang Chen, nagsisinungaling siya kanina. Jiang Chen, napag-isipan ko na. Magbati na tayo. Sasamahan kita sa part-time job mo. Hindi na ako uuwi sa gabi. hindi ka uuwi sa gabi? Inaagaw mo na ang araw ko. Hindi na ako magrereklamo. Pati gabi, gusto mo pang agawin? Paano mo nagawa yon? Jiang Chen, alam ko na ang pagkakamali ko. Patawarin mo na ako ngayong pagkakataon, please. Girlfriend? Hindi. Kaklase, ang ginagawa mo ngayon sexual harassment na yan. Pakawalan mo si Jiang Chen ngayon din. Kung hindi, tatawag ako ng pulis at papatawan ka ng parusa ayon sa batas. Jiang Chen, ako, si Jiang Chen. Tara na. Alis na muna ako. Bye. Ate, salamat sa pagsagip mo sa akin. Hindi yon ang dahilan kung bakit ako pumunta. May itatanong lang ako sa'yo. Paano mo nakuha ang loob ni ate para hindi na siya makialam sa kasal ng tatay mo at nanay ko? Mahaba ang kwento niyan. Sabihin mo na lang ng maikli. Mahirap para sa akin na ipaliwanag ito sa'yo. Hindi ito isa o dalawang pangungusap lang ang katapat. Sa madaling salita, baka si ate bigla na lang nagbago ang isip. Biglang nagbago ang isip ni ate? Sa tingin mo maniniwala ako? Pero dahil ayaw mong magsalita, hindi na kita pagtatanungin. Pero yung 3 milyon ni ate, hindi mo naman yan basta makukuha. Mula ngayon, sumama ka sa akin. Mag-isip tayo ng paraan para hiwalayan ng nanay ko ang tatay mo. Ate, ang mga bagay sa pagitan ng mga magulang, sila ang may desisyon doon. Bakit ka ganyan ka-obsessed na paghiwalayin sila? Sa pagkakaalam ko, ang tatay mo, isang trooper ng taxi, di ba? Oh, bakit? Paano nakilala ng isang trooper ng taxi ang nanay kong pinakamayaman sa Jiangcheng? Hanggang sa ikasal pa. Karaniwan, ang taong walang hidden agenda ay hindi aabot sa puntong yan. Kaya may dahilan akong maghinala na ikaw at ang tatay mo ay nagpakasal lang para sa pera ng nanay ko. Ganyan ka mag-isip? Alam kong hindi ka naniniwala, pero ako at ang tatay ko, hindi talaga kami dito para sa pera ng pamilya ninyo. Yung 3 milyon ni ate, hindi ko rin tinanggap, kaya hindi kita matutulungan. Sigurado ka? Hindi mo ako tutulungan? Huwag kang magsisi. Sigurado ako. Binibining Muyue. Noong huli tayong nag-usap tungkol sa negosyo, gustong-gusto mo yung batch ng Jade. Hindi ba't sinabi mong pag-iisipan mo muna? Ngayon, may dala akong ilang sample. Siguradong magugustuhan mo. Sige, tingnan ko.
Peke at pinagdugtong-dugtong na Jade ang lahat. Hinaharap mo pa sa paglolo ko? Ang kalidad nitong batch ng Jade ay medyo maganda naman. Pero ang bibilhin ko ay halagang 5 milyong piso na Jade. Masasabi mo bang pareho ang kalidad ng ibang Jade sa sample? Huwag kang mag-alala. Mas maganda pa kaysa sa sample. Sige, puntahan natin ang warehouse mamaya. Kung walang problema, pwedeng-pwede na tayong mag-sign ng kontrata. Sige. Sansan, sabi sa akin ni Ergie, ikinarga na sa'yo ang pamilyang negosyo. Mukhang papasok ka sa alahas, ha? Medyo matalino ka naman. Pero wala ka nang kinalaman dito. Pwede ka nang umalis. Sansan, huwag kang magmadali. Bago ako umalis, may sasabihin ako sa'yo. Malalim ang mundo ng alahas. Kailangan mong maging maingat. Tama si Tol. Kailangan talagang mag-ingat. Pero binibining mo Yue, matagal na tayong magkakilala. Kilala mo naman ang pagkatao ko. Hindi kita lolokohin. Haha. Talaga ba? Para sa akin, may problema yung Jade mo. Jiang Chen, marunong ka bang tumingin ng Jade? Hindi. Pero pakiramdam ko lang, may problema itong batch ng Jade. Hindi Tol, sobra na yung ginagawa mo. Paulit-ulit kang nakikialam sa negosyo ko. Jiang Chen, huwag kang magsalita ng walang alam. Bata pa si Jiang Chen. Ituloy natin. Huwag mo siyang pansinin. Hoy, ate, hindi maliit na halaga ang 5 milyon. Pinapayuhan kitang mag-isip muna ng mabuti. Tol, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Humarap ka na may problema ang Jade ko? Ipapakita ko sa'yo ang Jade. Ayos na ba yon? Si, dalhin mo nga rito para makita ko. Kunin mo na ang Jade. Huwag kang tumanga-tanga diyan. Sa itsura niya, parang walang alam sa Jade. Tiyak na hindi niya makikita ang problema nitong pinagdugtong-dugtong kong Jade. Hemp. Tingnan mo kung tingnan mo. Heto, para sa'yo. Pero magsasabi muna ako ng masasakit na salita. Pwede kang humanap ng problema, pero kung wala kang mahanap na problema, huwag kang magalit kung isumbong kita sa paninirang puri at ikulong ka ng matagal. Jiang Chen, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Malalaman mo na kaagad. Aray ko. Aray. Bakit mo ba? Nasira ang Jade? Oy, Bakit ang lambot ng Jade na to? ikaw! Ikaw talaga! Humarap kang basagin ng Jade ko. Ibalik mo agad sa akin ang mga pira-piraso. Jade, Wang. Nabasag ang Jade. Anong pinagsasabi mo? Anong masama ang nasa isip ko? Nabasag mo ang Jade ko. Magbayad ka agad. Siya? Pero hindi ako masyadong marunong sa Jade. Ate Saje, tingnan mo nga itong Jade na ito. Magkano ba ang dapat kong bayaran? Ang Jade na ito ay pinagdugtong-dugtong. Peke itong Jade. Ginoong Wang, ang Jade na ibinigay mo sa akin, bakit pinagdugtong-dugtong? Makatwirang paliwanag. Ito. Ito. Tiyak ang truck driver. Pinalitan ng kargada ko. Hahanapin ko siya ngayon din. Haha, Ate Saji, peke pala ang batch ng Jade na ito. Sabi ko na nga ba, habang tumatagal, lalong nagmumukhang mali. Ang galing mong magpanggap. Salamat sa'yo ngayon. Nakatipid ako ng 5 milyong pisong pagkalugi. Sabihin mo, ano ang gusto mong gantimpala? Ayaw ko ng anumang gantimpala. Ang gusto ko lang, Ate Saji, huwag ka nang makialam sa pag-aasawa ng tatay ko at nanay mo. Hindi pwede. Ha? Maliban sa bagay na iyon, kahit anong ibang bagay ay maaari kong pangakuan. Mukhang hindi pa rin ako tinatanggap nitong si Ate Saji. Kailangan kong maging mayaman agad para matanggap ng mga ate ko. Oh, naalala ko, pamumuhunan sa stocks. May kakayahan akong mahulaan ang hinaharap. Basta may puhunan, ang pagpapayaman sa stock market ay madali lang, di ba? Natutan kwanto atin ang anggon? Ate Saye, totoo ba? Kahit ano. Ano ba ang gusto mong gawin? Ate, hindi ba gusto kong mag-trade ng stocks? Gusto ko, bigyan mo ako ng account. Ito lang? Ito lang? Ano ba akala mo ate? Gagawin ko? Wala lang. Kung gusto mong mag-stocks, meron pa akong pera sa account ko. Mamaya, ipapadala ko sa iyo ang account at password. Gamitin mo muna. Si? Salamat, ate. Mga stock na tataas ang presyo. Ayan na, ang stock na Hongxing Electronics, bukas ng tanghali, tataas ng 10 beses. Bihirang pagkakataon nito. Tingnan ko nga, sa account ni ate, magkano ang laman? Sapat kaya para kumita ako ng malaki?
daang libo milyon, 10 milyon, daang milyon, bilyon. Wow, 200 milyon. Ay, si ate talaga, ang laki ng kaya. 200 milyon, basta-basta lang ibinigay sa akin. Sakto, ilalagay ko ang lahat ng perang ito sa stocks. Sapat na yan para kumita. Ate, ang aga-aga pa naman, may kailangan ka ba sa akin? Kanina ko lang nakita sa stock trading account ng kumpanya. May isang malaking halaga ng pera ang na-invest sa isang kumpanyang tinatawag na Hongxing Electronics. Kaya gusto kitang tanungin kung ano talaga ang nangyari. Hongxing Electronics? Hindi ako nag-invest dyan. Ano ang sinasabi mo? Kuya, hindi ba't gusto kong mag-trade ng stocks? Gusto kong bigyan mo ako ng account. Teka, naalala ko na. Nagkamali ako. Ang account ng kumpanya, akala ko personal account ko kaya ibinigay ko kay Jiang Chen. Ano? Bakit ka naman ganoon kalito? Si Jiang Chen ay second year college student pa lang. Ano ba naman ang alam niya sa stock trading? 200 milyon ito. Wala pang kalahating araw. Siguradong nalugi na lahat yan. Ngayon, ang kumpanya ay talagang nangangailangan ng pera. Bilis! Puntahan natin si Jiang Chen. Kailangan nating pigilan ang pagkalugi. Malapit na ang oras. 200 milyon ang ininvest ko. Kikita ng 2 bilyon. Tumalon ng 10 beses. Ang bilis naman kumita ng pera. Oy, ate, kuya. Bakit kayo nandito? Jiang Chen, tanong ko sa iyo. Sa account na ibinigay ko sa iyo, may 200 milyon ba? Oh, hindi ba't ikaw, kuya, ang nagbigay sa akin ito? May problema ba? Yung pera doon, ginamit mo ba? Siyempre, ginamit ko. May hinala ako na may isang stock na tataas ng malaki. Kaya yung 200 milyon, ininvest ko lahat. Tiyak na malaki ang kikitain natin. 200 milyon? Ininvest mo lahat? Oo, kuya. May problema ba? Jiang Chen, hindi ka nagbibiro? 200 milyon? Ininvest mo lahat sa isang maliit at hindi kilalang kumpanya. Jiang Chen, hindi ka nagbibiro? 200 milyon. Inilagay mo lahat sa isang di kilalang maliit na kumpanya? Ate mo, Yue, bakit ka nagmamadali? Hindi ba't sinabi mo ito ay iyong personal na account at pwedeng-pwede kong gamitin? Oo, sinabi ko. Gamitin mo ang personal kong account ng walang limitasyon. Pero ang ginamit mo ay ang account ng kumpanya? Ha? Account ng kumpanya? Noon, nagkamali ako sandali. Mali ang naibigay kong account. Hindi ko inasahan na gagastusin mo agad ang pera. Sa isang iglap, 200 milyon, naubos mo na lahat. Ngayon, kulang sa pondo ang kumpanya at kailangan talaga ang 200 milyong iyon para iligtas ito. Sa ngayon, mukhang hindi na ito magagamit. Ha. Akala ko ano na. Ate mo Jin, ate mo Yue. Huwag kayong mag-alala. Ang stock na binili ko, tiyak na tataas ang presyo. Hindi lang 200 milyon. Kahit 2 bilyon, kayang-kaya kong ibalik. Jiang Chen, ako at si ate mo Jin ay nag-iisip ng solusyon. Huwag ka sanang makagulo. Totoo ang sinasabi ko. Maniwala kayo sa akin. Sa loob ng 3 minuto, ang stock na binili ko ay tiyak na lalago ng malaki. Ang 200 milyong puhunan, kahit papaano, ay magiging triple. Tama na, Jiang Chen. Sa totoo lang, simula pa lang, kasalanan na ni Mu Yue. Nagastos mo ang pera ng kumpanya. Hindi kita sinisisi. Kahit ang mga Diyos, hindi magagawa na tumaas lang basta ang presyo ng stock. Ikaw, huwag mo nang pagtakpan ng sarili mo. Malapit nang dumating ang oras. Kung si Ate Mo Jin at Ate Mo Yue ay hindi naniniwala sa sinasabi ko, patunayan natin sa katotohanan. Patunayan ng ano? Tumataas nga. Lumaki ng 5 beses. Tumataas pa rin hanggang ngayon. Ang 200 milyon ay naging 1 bilyon. Jiang Chen, paano mo nagawa ito? Hindi pa ngayon ang oras para pag-usapan ito. Sa alauna ng tanghali, iyon ang magiging pinakamataas na punto ng stock ng Hongxing Electronics. Pagdating ng oras, ibebenta natin lahat ng stock. Ang pondo ay magiging 10 beses pa. 10 beses? Sige. Gagawin ko na ito ngayon. Tagumpay ito, Jiang Chen. Ako at si ate ay sumunod sa sinabi mo. Sa alauna ng tanghali, ibinenta ang mga stock. Kumita tayo ng 2 bilyon. Ngayon, naniniwala na ba kayo sa akin? Jiang Chen, minamaliit kita noon. Humihingi ng paumanhin si ate. Ipapadala ko sa iyo ang 2 bilyong ito mamaya. Pera mo ito na pinaghirapan mo. Hindi namin ito kukunin. Hindi na kailangang magpakomplikado. Kulang ba sa pera ang kumpanya ngayon?
Ituring na lang itong tulong para sa pangangailangan. Sa hinaharap, mas marami pa akong kikitain. Kung gayon, hindi na kami magpapakipot. Pangako ko sa iyo, ang taunang dibidendo ng kumpanya ay may bahagi ka. Jiang Chen, tumulong ka na naman sa akin ng malaki. Anong gusto mo? Maaari kong ibigay sa iyo. Talaga? Kahit ano? Sige. Gusto ko, ate, ikaw. Ha? Hindi pwede. Hindi pa ako handa para dito. Hindi talaga pwede ito. Ah? Hindi pa ako tapos magsalita. Hayaan mo akong tapusin. Ang gusto kong sabihin, gusto ko, ate, huwag ka nang makialam sa pag-aasawa ng tatay ko at nanay mo. May problema ba? Sige, pumapayag ako. Ang bilis mo namang pumayag. May problema ba? Ate, hindi ka ba dati pumapayag? Bakit bigla ka nalang pumayag? Ang dahilan kung bakit gusto kong paghiwalayin ang tatay mo at nanay ko ay dahil noon, nag-aalala ako na makakasama kayo sa pamilya namin. Pero mula nang magbigay ka ng 2 bilyon, naunawaan ko na nagkamali ako sa iyo noon. Humihingi ako ng paumanhin. Ay naku, ate, ano ba yung sinasabi mo? Magkakapamilya tayo. Pinapahiya mo naman ako sa sinabi mo. Haha. Naku, naisip ko lang ang pag-stock trade. Nakalimutan kong may klase pa ako mamayang hapon. Ate, pasok na ako sa klase. Paalam. Baka sakali maipakita talaga ni Jiang Chen ang kanyang kakayahan at karapat-dapat sa mayamang pamilya. Oh, siya nga pala, pangatlo. Nasa paaralan ba ang bunso? Oo, abala siya sa paligsahan sa taekwondo nitong mga nakaraang araw. Tawagan mo siya mamaya at sabihin mong pagkatapos ng klase, sabay silang umuwi ni Jiang Chen. Kumpleto na ba ang mga tao? Tol, sayo, walang problema. Kumpleto na silang lahat. Magaling. Yang si... Oy, Xiongji, siya ba yon? Tama? Sige, pahinga muna kayo, Xiongge, mga bro, turuan niyo siya ng leksyon. Para malaman niya kung ano ang ibig sabihin ng kabastusan. Tara. Hoy. Ikaw ba yung si Jiang Chen? Sino ka? Anong gusto nyo? Haha. Anong gagawin? Tol. May na-offend ka bang taong hindi dapat mong galitin? Si Zhao Zhengxiong ang nag-utos sa inyo, di ba? Aray. Hindi ka naman pala ganun katanga. Sabihin ko na sa'yo. Si Zhao Zhengxiong. Ang binatang si Zhao. Ang nag-utos sa amin na gulpihin ka. Sino ba naman ang may sabi sa'yo na guluhin siya ng paulit-ulit nitong mga araw? Ngayon, mamatay ka man, alam mo na ang dahilan. Anong nangyari kay Lao Jiang? Siguradong gawa yan ng Zhao Zhengxiong na yon. Hindi makakumpetensya ng patas kay Lao Jiang. Mga panloloko na lang ang alam. Walang hiya. Tara, puntahan na natin siya agad. Tara, Gulpihin niyo. tingnan ko kung sino sa... Hindi. Sino naman kayo? Wala kayong pakialam dito. Umalis kayo dyan. Baka kayo rin ang mapalo. Kapatid namin si Jiang Chen. Kapag ginawa mo siya, kami na ang kalaban mo. Kayong mga ito, malapit nang mamatay. Ang yabang pa rin. Zhao Zhengxiong. Lumabas ka na sa pagkukubli mo. Zhao Zhengxiong, ang kapal talaga ng mukha mo. Natalo ka kay Jiang Chen, nawalan ka ng mukha. Ngayon naman, ganitong mababang paraan ang ginagawa mo. Vice-presidente pa naman ng Student Council. Isang-isa, hindi alam ang panganib. Haha. Ikaw. Halika kung gusto mo. Hindi kami natatakot sa'yo. Kung may bayag kayo, lumaban kayo. Tingnan natin kung kaninong kamao ang mas matigas. Hindi ko inaasahan na ang 2 roommate kong ito ay maaasahan pala. Mamaya, turuan ninyo ng mabuti ang mga to. Tingnan natin mamaya. Kung matapang pa rin sila. Sige na. Aray, Anong ginagawa ninyo? ikaw na naman? Sino ka? Huwag kang makialam sa ginagawa ko. Ako ang ika-4 na ate niya. Ngayon, ako ang sasalo para sa kanya. Ate, Hindi ba't sinabi mo ate na hindi mo rin kami kinikilala ni Papa? bakit siya tutulong sa akin? Lao Jiang, ang dami mo ka lang ate. Pero, dapat mong sabihin kay ate na umuwi na. Ang mga to, hindi basta-basta. Huwag kang mag-alala, walang mangyayaring masama. Narinig ko pa kay second ate na si fourth ate ay sanay sa martial arts mula pagkabata. Champion pa siya sa National Taekwondo Competition. Para sa mga tambay na to, walang problema. Fourth aid? Bakit hindi ko narinig na may ika-4 na ate pala si Jiang Chen? Mukhang nagpapanggap ka lang. Mas mabuti pang umalis ka na. Lahat kayo sabay-sabay na. Hahaha, isang tao lang, hindi mo pa kayang talunin, labanan mo pa kaming lahat. Gusto mo bang mamatay ng mas mabilis? Lao Jiang,
Pigilan mo si Ate C. Marami tayo. May pag-asa pa tayong manalo. Si Ate C, mag-isa lang siya at nag-iisa pang lumalaban. Paano niya kaya tatalunin yon? Huwag muna kayong mag-panic. Myushin, bibigyan kita ng isang babala. Huling babala na to. Ngayong gabi, umalis ka na ngayon din. Sige, sige, sige. Kayo talaga, hindi marunong makinig, no? Ang galing pala ng babaeng to. Kaya mo bang talunin ang isa? Kaya mo bang talunin kaming lahat? Mag-aaway na sila. Lao Jiang, hindi natin pwedeng hayaang maapi si Ate C. Mga tropa, sugod. Turuan natin ang mga walang modo at mayabang na to. Naku, Ngayon, sino ngayon ang walang alam sa mundo? Ate mo. Mali ako, mali ako. Patawarin mo na ako ngayon. Patawarin mo na ako. Umalis ka na. Uwa. Jiang Chen, swerte mo ngayon. Hintayin mo lang. Umalis ka. Lao Jiang, ang astig talaga ni Ate C. Kung may ganyan akong ate, sa panaginip ko lang, masasaya ako. Alis na tayo, Lao Jiang. Alis na tayo, Lao Jiang. Paalam, Ate C. Salamat, Ate C, sa pagpapalayas sa mga tambay na yon. Kakilala pa lang, nagkagulo ka na. Kung hindi lang sinabi ni ate, ayoko sanang pakialaman to. Pero kahit paano, salamat pa rin sa'yo, Ate C. Hindi naman kita hinanap para dito. May importante akong sasabihin. Ano man yon, Ate C, sabihin mo lang. Tinanggap mo ang 3 milyong piso ni ate, kaya dapat tulungan mo na hiwalayan ng tatay mo ang nanay ko. Tama ba? Sakto. Magbabakasyon silang dalawa sa susunod. Hindi pwede na magkasama sila para lumalim pa ang relasyon nila. Mag-isip ka ng paraan. Ate C, ayoko nang magpaliwanag sa'yo. Hindi ko tinanggap ang 3 milyon ni ate. At saka, bakit mo kailangang hadlangan ang pagbabakasyon ng matandang mag-asawa? Wala akong pakialam. Kung wala kang maisip na paraan, Ate, pwedeng makiusap, maging makatwiran ka naman. Bakit hindi mo pinigilan na magbakasyon sila? Kailangan ko bang sumama kay tatay? Ah, sige. Kung ganyan ka, mahulog ka kaya? Para si Tita Mushin ay aalagaan ka araw-araw. Para sila ay hindi na makapagbakasyon. ikaw ang dapat mahulog. May taekwondo competition ako sa susunod na araw. Naku! Sabi na nga ba, pag-usapan mo, darating. Hoy, ate! Ano? Naisip mo na kung paano masasaktan? Mahirap talaga akong masaktan. Ikaw ang dapat na lumayo sa mga hagdan. Baka maipilay ang bukong-bukong mo. Huwag na nga. Napakababa ng hagdang ito. Kahit sumayaw pa ako rito, okay lang. At maipilay pa? Aray! Ate, okay ka lang ba? Ayos ka lang? Hahagurin ko para sa'yo. Paano ako naipilay? Tingnan mo, di ba yan si Mushin na laging hinahabol mo? Halos magyakapan na sila. Hoy, imposible yan. Hindi ganoon si Sinsin. Bakit ngayon pa napilayang pa ako? May taekwondo competition pa ako sa ilang araw. Kailangan kong sumali. Isipin mo na lang sa ibang paraan. Napilay ang paa mo. Kaya araw-araw na lang aalagaan ka ng nanay mo. Ganito. Para hindi na sila makapag-travel. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi na ako makagalaw ngayon. Dalhin mo na muna ako sa klinik. Hoy, anong ginagawa mo? Hindi kita kargahin. Ikaw na lang ba ang magpapatuloy? Siya na nga. Hoy, kinarga na. Tingnan mo. Hoy, kung hindi ka magsasalita, hindi ka namin ituturing na pipi. Singsin, saan ka pupunta? Senior Yi, napilay ang pa ako. Dadalhin ako ng boyfriend ko sa klinik. Pakiusog naman. Boyfriend mo ang underclassman na ito? Bagay kayo. Manliligaw. Senior Ye, kung wala ka ng ibang sasabihin, aalis na muna kami. Hoy, sandali. Ano pa ang kailangan mo, Senior Ye? Napilay nga ang paa ni Shinshin, di ba? Ako, nasa med school ako.
pwedeng ako na ang tumingin sa kanya. Wag na po, Senior Yi. Jiang... Ano po ang sabi ng doktor? Mild ligament tear. Kailangan ng sapat na pahinga. Huwag mag-ehersisyong mabigat. Ay, gaano katagal bago gumaling to? Karaniwan, 3 hanggang 6 na linggo. Kung mabilis ang paggaling, makalipas ang 2 linggo, pwede nang mag-ehersisyong dahan-dahan. 2 linggo? Pero sa day after tomorrow, may taekwondo competition na ako. Matagal ko itong pinaghandaan para sa competition na to. Yung pulang parte, diyan siguro ang sugat ni ate. Kapag naayos natin yan, wala nang problema. Huwag kang mag-alala. Xing. Tutulungan kita. Kuya Yi, bakit ka nandito? Para gamutin ka, huwag kang mag-alala. Ako ang top 1 sa med school. Kapag ako ang nag-alaga sa'yo, makakapag-compete ka talaga. Top 1 sa med school? May aktwal ka na bang karanasan sa paggamot? Wala pa. Pero simula nung mag-aral ako, laging nasa top ang mga grado ko. Maraming ang guro ang humihingi ng payo sa akin. Kaya, kumpiyansa akong magagamot si Muksin. Wala na ring ibang paraan ngayon. Subukan na lang natin to. Sige, salamat, Kuya Yi. Walang problema, Xingxin. Gagamutin na kita. Ngayon, ipapatunayan ko kay Xingxin na ako lang ang karapat-dapat sa kanya. Kuya, kung susundin ang paraan mo, lalo lang lalala ang Med student ka rin ba? Kung hindi ka naman med student at wala kang alam sa medisina, bakit mo ako pinagdududahan? dahil hindi mo siya kayang pagalingin, lalo mo lang palalalain ang kanyang sugat. Sa tingin ko, sinasadya mo lang akong harangan, kaya ayaw mong gumaling si Xingxin. Hoy, sandali lang. Tama ang sinabi ng estudyanteng ito. Kung gagawin mo iyan, lalo lang lalala ang kanyang sugat. Doc, paano naman nangyari iyon? Huwag kang magpaloko kay Jiang Chen. Ang parte ng katawan na nasugatan ni Xingxin, nasa libro iyan. Kabisado ko na iyan ng husto. Talagang mapapagaling ko siya. Senior, kahit ako alam, ang paggamot sa modernong panahon ay hindi lang nakadepende sa kaalaman. Kabisado mo nga ang libro, pero wala kang aktwal na karanasan. Hindi mo pa rin siya mapapagaling. Hindi ka nga med student. Hindi ka man lang maituturing na isa. Paano mo nasabing hindi ko siya kayang gamutin? Ikaw kaya? Kaya mo ba? Oo, baka nga kaya ko siyang pagalingin. Doc, sa parte na itinuturo ko, gawin mo ang sinasabi ko. Jiang Chen, huwag kang magsalita ng ganyan. Oo nga, itong parte na ito. Bakit hindi ko naisip? Estudyante, baka sakali kung susundin ang paraan ni Jiang Chen? Talagang mapapagaling ang iyong sugat. Totoo ba? Doc, gawin mo na ang paraan ko. Pinapayagan ka. Talagang may lakas ka ng loob at hindi man lang sumusunod sa textbook. Kapag lumala ang sugat ni Xingxin, tingnan natin kung paano mo i-explain yan. Hoy, okay ka lang ba, Xingxin? Sabi ko na nga ba, itong si Jiang Chen, wala talagang alam. Ngayon, nagka-problema na. Jiang Chen, paano mo i-explain ito? Gumaling na ang kanyang sugat. Ano pa ang kailangan kong i-explain sa iyo? Gumaling? Paano nangyari iyon? Kung mapapagaling mo si Xingxin, pupulutin ko ang ulo ko at ibibigay sa iyo para... Oo nga, parang wala na talagang sakit. Jiang Chen, ang galing mo talaga. Ano? Paano nangyari yon? Bakit hindi posible? Ang hindi mo magawa ay hindi ibig sabihin hindi magagawa ng iba. Imposible. Hindi ako naniniwala. Ang paraan mong panggamot ay hindi sumusunod sa textbook. Talagang imposibleng mapagaling si Xingxin. Kuya Ye, ano ba ang ibig mong sabihin? Akala mo ba? Nagkukunwari lang ako. Hindi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Xingxin, ang ibig kong sabihin ay ang sugat mo ay tiyak na pinagaling ng doktor. At itong si Jiang Chen ay walang kinalaman dito. Bata, huwag kang magsalita ng ganyan. Kung hindi dahil kay Jiang Chen, ay hindi ko magagawang pagalingin ang kanyang sugat. Haha, Kuya Ye, naalala ko, kanina mo sinabi na kapag napagaling ko si Xingxin, ay puputulin mo ang ulo mo at gagawing bola. Huwag kang magpakalabis. Kung hindi mo kaya, lumabas ka na lang. Huwag kang makialam sa amin ng girlfriend ko. Babalik ako. Sige bata, kailangan mo lang dito mag-obserba ng isang gabi. Magpahinga ka ng mabuti. Hindi na kita aabalahin. Salamat, Doc. Salamat ha, Jiang Chen. Kung hindi ko talaga alam kung paano ang paligsahan sa makalawa. Okay lang, basta gumaling ka na. Pero, sa ganito, parang hindi mo na mapipigilan ang tatay ko at nanay mo na magbakasyon. Hindi naman mapipigilan at hindi na rin kailangang pigilan. Pasensya na, Jiang Chen. Noon, ang sama ng ugali ko sa'yo.
at pinapaalis pa kita sa bahay. Pero tinulungan mo pa rin ako. Mabait ka talaga. Mula ngayon, Salamat pero, binigyan mo ako ng good person card. Huwag na lang. Oy, ang saya ng usapan ninyo ah. Ate, bakit ka nandito? Narinig ko na ang nangyari. Kakatulong mo lang sa ate at ditse mo. Ngayon naman, tinulungan mo ang bunso. Ang galing mo, Xiao Chen. Walang anuman yon. Hehe. Mabuti. Talagang mabuti. Ito ang gantimpala sa walang anuman mo. Bunso, magpahinga ka muna ng maayos. Xiao Chen, sumama ka sa akin sandali. Ha? Ano? Sumama ka sa akin. Ate, ano ang kailangan mo sa akin? Umupo ka muna. Ano ba talaga ang nangyayari? Para himukin ang mga estudyante na magnegosyo, naghanda ang eskwelahan ng malaking pondo para sa negosyo. Magkakaroon ng investment conference. Alam ng ate mo na kumita ka ng malaki sa stock market. Para sa'yo, hindi gaanong kalaki ang halagang ito. Inimbita sa investment conference na ito ang maraming kilalang tao sa negosyo. Sa tingin ko, malaking tulong ito para sa kinabukasan mo. Ano sa tingin mo? Interesado ka ba? Pag-isipan mo. Investment conference? Ate, kung ito lang ang usapan, hindi na kailangang hiwalay tayong mag-usap. Inside information ito. Bukod sa'yo, walang sinabihan ng maaga. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang pag-isipan? Kung gusto mong makuha ang puso ng mga ate mo, ang business conference na ito ay isang bihirang pagkakataon. Ate, sasali ako. Alam ko nang papayag ka, Xiao Chen, dahil nalaman mo ng maaga ang balita, dapat handa ka ng maaga. Dapat kang maghanda ng maaga. Dahil ang mga kalaban mo ay hindi basta-basta. Medyo mahirap ito. Mabuti na mahirap. Bilang lalaki, dapat harapin ang mga pagsubok para masuportahan ang isang pamilya. Ate. Alam kong tama ang kutob ko sa'yo. Kaya mo yan, Xiao Chen. Oy, Tara na. Oh, Ang Investment Forum ng school. Ano bang proyekto ang dapat ihanda para mag-stand out? Ay, kinabahan ako bigla. anong binubulong mo? Si Shu, ang campus beauty. Hinahanap ka. Ang bilis ng pag-usad ng relasyon ninyo. Anong sinasabi mo? Magkaklase lang kami. Wala namang iba. Hahaha, anong pinag-uusapan ninyo? Sige, puntahan mo na. Anong ginagawa nila? Anong kailangan mo? Narinig mo na ba yung investment forum ng school? Ang first place ay may 10 milyong piso na premyo. Investment Forum. Ibig mong sabihin, gusto mong sumali? Gusto ng pamilya ko na magsanay ako ng maaga para may karanasan na ako. At para madali na lang kapag kailangan ko ng pamahalaan ang negosyo ng pamilya. Pero wala pa akong naisip na proyekto. Kaya gusto kong itanong kung interesado ka. Pwede tayong magtulungan. Basta gusto mong makipagtulungan, ang pondo na kailangan para sa proyekto. Ako ang bahala. Sa mga bagay na nangangailangan ng pera, tutulungan din kita. Diyos ko, ang campus beauty, may dalang pera at humihingi ng partnership. May dahilan pa ba para tumanggi? Payag ako. Talaga? Ang galing! Sa tamang panahon, pwede ko ring isama ang dalawa kong roommate, maghahati-hati tayo sa kita. Oo, okay. Kumpleto na tayo. Proyekto na lang ang cool. Kumpleto na ang mga tao. Kaya ang kailangan na lang nating pag-isipan ay kung anong proyekto ang ihahanda natin. Jiang Chen, may ideya ka ba? Kamakailan, ang matalinong AI sa merkado ay nagdulot ng malaking alon. Ayon sa istatistika, ang epekto ng matalinong AI sa presyo ng merkado ay aabot sa 500 bilyon. Ang datos na ito ay kumakatawan sa matalinong AI na magiging bagong uso. May ideya na ako. Tara na. Ang agham ay naghahanap ng katotohanan, nililikha ang kagandahan ng sining. Ang mga sinabi ko kanina tungkol sa AI, naintindihan niyo ba? Naintindihan naman. Pero, paring Jiang, ang AI ay napaka-komplikado. Kami lang ba ang ilang tao ay talagang makakagawa nito? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Matatakot ka pa bang hindi ito magawa? Kaya kong hulaan ang hinaharap. Alam ko na ang maaga ang mga pangunahing teknolohiya ng AI. Makatwira naman yon, di ba? Sige, susunod kami sa'yo. Naniniwala ako kay paring Jiang. Talagang papatnubayan niya tayo tungo sa tagumpay. Halika. Kaya natin to.
Hello. Zhengxiong, magkakaroon ng investment conference ang paaralan nyo. Sa oras na iyon, dadalo ang mga kilalang tao sa buong mundo. Siguraduhin mong hindi mo palalampasin ang pagkakataon. Huwag kang mag-alala pa. Nandyan naman ang tito ko, di ba? Ang mga proyektong pamumuhunan, siya ang responsable. Sa pagkakaroon niya, Ang pagkuha ng investment conference ay magiging napakadali lang. Kahit ganito, Huwag kang magpakampante. Mahilig sa antigo ang tito mo. Kamakailan lang ay mayroong subasta ang antigo. pumunta ka at magsubasta ng isang mahalagang Nakuha na. Tagumpay ang AI na ginawa natin. Then, Anong pinag-uusapan ninyo? Ang saya-saya ninyo. uy, si Xu Jian. May magandang balita ako sa'yo. Tagumpay ang AI na ginawa natin. Ang bilis ah. oo nga, salamat kay Jiang Chen. Ilang araw siyang hindi kumain at natulog ng maayos. Kaya't mabilis na natapos ang pag-develop ng AI. May kutob ako na ang AI na ito ay magbabago sa buong mundo ng teknolohiya. Sa mga susunod na araw, si Lao Jiang ang magiging bagong bituin sa larangan ng teknolohiya. Tama na. Huwag niyo na akong purihin. Huwag niyo akong purihin ng ganyan. Haha. Jiang Chen, ang hirap ng pinagdaanan mo nitong mga nakaraang araw. Okay lang, basta't may resulta. Oo nga pala, akala ko ba umuwi ka na? Bakit bigla kang bumalik? Oh, kaarawan ng lolo ko ngayon. Noon, sagipin mo ako sa panganib, di ba? Kaya gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para makilala ka. Kaya pinapunta niya ako rito para itanong sa'yo. Gusto akong makilala ng lolo mo? Interesado rin siya sa AI project na ginagawa natin. Baka makatulong siya sa atin sa investment conference. Jiang Chen, gusto mo bang sumama sa akin? Oh, makikilala na ang magulang. Huwag mong kalimutang bigyan kami ng mga candy pagbalik mo. Ha ha ha. Tama na. Huwag kayong magbiro. Huwag niyo silang pansinin. Sige, sasama ako. Kailan tayo aalis? Talaga? Ang galing! Pumunta na tayo ngayon. Maya-maya, may auction. Mahilig ang lolo ko sa antigo. Pwede tayong magbid ng 2 bilang regalo sa kanyang kaarawan. Sige, tara na. Aalis na kami. Paalam. Yang Chen. Jiang Chen, bakit saan ako pumunta? Naroroon ka. Jiang Chen, bakit ka nandito? Nakita na naman ako ni Jiang Chen. Kasama ko si Zhao Zhengxiong. Paano ko siya maaakit ngayon? Dapat ako ang nagtatanong sa inyo ng tama, di ba? Pumunta lang ako dito sa auction para bumili ng isang bagay. Nakita ko pa kayo. Pumunta sa auction para bumili? Alam mo ba kung ano ang auction? Akala mo ba, pagdating mo sa ganitong lugar, may biglang lalabas na ate para tulungan ka? Tumigil ka! Zhao Zhengxiong, kulang pa ba ang leksyon mo dati? Tingnan mo ang itsura ni Zhao Zhengxiong. Mukhang may masamang balak siya. Hindi pa ba siya napapagod? Jiang Chen, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi mo kailangang matakot sa kanya. Inihahayag ko na ang auction na ito ay magsisimula na ngayon. Ang lahat ng mga item ay mapupunta sa pinakamataas na bid. Ang unang item, blue and white laced vase. Opening bid, 500,000. Ito ay tunay nga. Jiang Chen, sulit bang bilhin ang vaseng ito? Bid-bid lang para masaya. Ang pinakamataas na halaga ng vasing ito ay 600,000 lang. Hindi na sulit kung mas mataas pa. Ako na. Jiang Chen, 10,000 lang ang idinagdag mo? Kaya mo ba talaga? 1 million! Bagay na 600,000 lang ang halaga. Binibigyan mo ng... Jiang Chen, nag-offer ako ng 1 million. Sasabay ka pa ba? Wag na. Ito, aayaw na ako. Ang bidder no, 5 ay nag-offer ng 1 million. May sasabay pa ba? 1 million, unang beses. Binabati kita, bidder no, 5. Matagumpay na nakuha ang blue and white porcelain vase. Nakita mo ba, Jiang Chen? Ito ang tinatawag na kapangyarihan. Sige. Magaling ka. Tama na yan, di ba? Buti naman alam mo ang lugar mo. Ang susunod na item para sa auction ay isang Ming Dynasty Jade Ruiz Scepter. Ang panimulang presyo ay 700,000. Peke yan. Zhao Zhengxiong. Kung ganoon ang gusto mo, makipag-away sa akin,
Huwag kang magalit kung hindi kita palalampasin. Si Shiyiwan, Dagdag ng 10,000 lang ulit. Kaya mo ba talaga o hindi? Jiang Chen. Ganun pa rin ako. 1.1 million. 1.5 million. Nag-offer siya ng ganun kalaki? Hindi. Palagi namang matalino si Jiang Chen. Tiyak na nakita niya ang tunay na halaga ng kayamanang ito. 2 million. Isang bagay na 700,000 lang ang halaga. Nag-offer siya ng 2 milyon. Baka naman itong item na ito ay may espesyal na halaga? Parang hindi naman ganoon. Marami na akong nakitang antigo. Itong item na ito, habang tumatagal, parang lalong mukhang peke. Baka nagkakamali lang ako ng tingin. 3 million. Jiang Chen, ganun ba kamahal ang item na ito? Hindi naman. Gusto kasi ni Zhao Zhengxiong na makipag-agawan sa atin. Samahan lang natin siya. Ang sama mo naman. Zhao Zhengxiong, ayaw mo na sumabay? Si Jiang Chen pala. Kayang magtaas ng ganito. Talagang napakamahal siguro nitong item. Kailangan kong makuha ito. Ang hindi sumunod. Apo ko, 3.6 million. 4 million. Akin talaga to. 5 million. Yang Chen, sasabay ka pa ba? May pera ka pa ba para sumabay? Hindi na. Aatras na ako. Yang Chen, mukhang ang kakayahan mo ay hindi rin ganoon kahusay. Kunin na ang Jade Ruin na ito. Tingnan ko nga ang aking biniling kayamanan sa halagang 5 million. Siyempre, dapat itong pagmasdan ng mabuti. Ito ba ang Jade Ruin na nagkakahalaga ng 5 milyon? Mukhang hindi naman ganoon kaganda. Ano ba alam mo? Kapag mas maganda ang isang bagay, mas simple ang itsura. Yang Chen, hindi mo inaasahan to, di ba? Sa wakas, may isang bagay na talagang gusto ko. At sa huli, ako pa rin ang nakakuha. Eddie, binabati kita. President Zhao. Teka, mali. Hindi normal ang reaksyon ni Jiang Chen. Baka naman, alam niyang hindi niya ako kayang talunin. Kaya, anong mali? Maraming taon na akong nag-a-appraise ng mga antigo. Totoo o peke ang bagay na ito. Sa isang sulyap ko lang, alam ko na. Sa itsura ng bagay na ito, parang hindi tunay Ano ibig mong sabihin? Tingnan mo, malabo ang kulay ng Jade Ruin na ito. Ang hugis nito ay patag. Parang hindi ito tunay Peke ito. Peke? Nagsasabi ka ng kalokohan. 5 milyon ang ginastos ko para mabili ang kayamanang ito. Sasabihin mo sa akin na peke? Niloloko mo ako. Hindi, mabuti ang intensyon ko sa pagpapaalala sa'yo. Anong klaseng pananalita yan? Hindi mo man lang tinanong ang iba, anong klaseng tao ako, si Wu Qingsheng. Kailangan ba kitang lokohin? Wu Qingsheng, di ba yan ang pinakasikat na appraiser ng mga antigo sa Jiangcheng? 10 beses na siyang nag-appraise, 10 beses na tama. Maraming boss ang nag-alok ng milyon. Pero hindi siya mapapakuha. Eto, ano? Alam mo na kung sino ako. Anong dahilan ko para lokohin ka? Ang Jade Ruin na binili mo ay peke lang talaga. Peke pala ito. Peke. 5 milyon. Peke pala ang nabili. Ay naku, peke pala talaga ang... Yang Chen, niloloko mo ako. Lalabanan kita. Katahimikan. Bidder number 5. Kung magkakagulo ka pa, tatawagin na namin ang seguridad para paalisin ka. Ang susunod na item, ang bulaklak na larawan. Gawa ng isang modernong maestro. Panimulang presyo, 50,000 piso. Ang bagay na ito ay isang bihirang kayamanan. Kaya naman, Jiang Chen, sigurado ka ba? Sigurado ako. Ang kayamanang ito, kahit gaano kamahal, kailangan nating makuha. Simulan na ang pagbid. Maaari nang mag-alok ang mga bidder. TSK. Sino ang may gusto ng modernong bagay? Kahit yung 50,000, 30,000 lang ang halaga para sa akin. Guro Wu, sa tingin mo ba ang item na ito ay karapat-dapat ibid? Ito ay modernong kopya lang. Walang halaga. Hindi ko irerekomenda. Sige, wag na. Bala ko pa namang subukan. Makinig na lang ako kay Guro Wu. May gustong magbid sa bulaklak na larawan. Kung wala, mapapasa na ito. 51,000 piso. Pare, hindi mo ba narinig si Guro Wu? Ang item na ito ay walang halaga para ibid. Hindi inirerekomenda. Maganda naman ang larawang ito. Nagustuhan ko. Kukunin ko lang para sa saya. Jiang Chen, may magagandang Jiang Chen, may magandang bagay, hindi mo pakunan. Kumuha ka pa ng basurang walang kumukuha. Papatayin mo ako sa katatawa. Mas mabuti pa yon kaysa kay Chairman Zhao. 5 milyon ang ibinayad sa peke. Ikaw, Katahimikan.
Ang bidder number 3 ay nag-alok ng. Mayroon pa bang magbibida? 51,000 piso. Pangalawang pagkakataon. Nabenta. 50,000 lang ang ginastos para sa isang kayamanang walang katumbas ang halaga. Ano pinagkaiba nito sa libre? Jiang Chen, sa tingin mo ba talagang magugustuhan ni Lolo ang larawang ito? Huwag kang mag-alala. Hindi mo ba sinabi na malalim ang kaalaman ni Lolo sa mga antigo? Tiyak na makikita niya ang sikreto ng larawang ito. Magugustuhan niya talaga yan. Jiang Chen, Du Fei. Bakit mo ako sinusundan? matagal na kasi tayong hindi nagkita. Namimiss na kita. Tigil. Hindi ko kayang tanggapin yan. Umuwi ka na kung saan ka nanggaling. Jiang Chen, pasensya na. Nitong mga nakaraang araw, palagi akong nag-iisip-isip. Hindi ko dapat iniwan ka noon dahil lang sa pera. Patawarin mo ako ngayon. Pwede ba? Alam ko na ang pagkakamali ko. Du Fei. Ilang beses na ba kitang sinabihan, hindi tayo bagay. Kung wala ka talagang magawa, mas mabuti pang magpakulong ka. Huwag mo akong guluhin. Jiang Chen, nagkamali ako. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Yang Chen, mamayang gabi, walang... Hoy, classmate, sasama pa si Jiang Chen sa kinpauwi para makilala ang mga magulang ko. Pakiusap, wag mo kaming istorbohin. Makikilala ang mga magulang? Totoo ba yan? Siyempre, totoo yan. 3 taon mo akong hinabol. Paano ka biglang makikipagkita sa magulang ng ibang babae? Kahit kanino ako makipagkita, wala kang pakialam. Pero pakiusap, wag mo na akong guluhin. Nagmamadali kami. Oy? Ayos ka, Jiang Chen. Nagmakaawan ako ng ganito sa'yo. Bigla ka na lang sumama sa ibang babae. Hintayin mo lang. Jiang Chen, kanina, nagdesisyon ako ng mag-isa na sasama ka sa kin para makilala ang mga magulang ko. Hindi ka magagalit, di ba? Siyempre, hindi. Isipin na lang natin na tinulungan mo ko para makawala kay Du Fei. Kung hindi, hindi natin alam kung hanggang kailan niya tayo guguluhin. Eh di sa susunod, tutulungan na lang kita. Huwag na nga. Ayaw ko nang maulit pa yan. Tara na. Naku, alam kong mayaman ang pamilya ni Xu Jian, pero hindi ko inakalang ganito kayaman. Jiang Chen, mahigpit ang pamilya ko. Kanina ko sinabi sa butler, ikaw ang boyfriend ko. Saka lang siya pumayag magbukas ng pinto. Okay lang sa'yo, di ba? Diyos ko. Ako pa ang sinabihan ng campus beauty na boyfriend niya ako. Sino bang tatanggihan to? Okay lang naman sa akin. Pero kung ganyan ang sasabihin mo, baka masira ang reputasyon mo. Ayos lang. Kung okay lang sa'yo, bakit naman ako magiging against? Halika na, mahal kong boyfriend. Samahan mo akong makipagkita kay Lolo. Talagang number 1 ang pamilya dito sa Shangjing. Kan, ang ganda ng dating. Kahit gaano ka kayaman, hindi mo magagawa to. Jiang Chen, nasa ibang bansa pa ang mga magulang ko. Hindi sila makakauwi. Si Lolo ko, dumating na siguro siya mamaya. Ipapakilala muna kita sa iba kong mga kamag-anak. Siya ang tito ko. Yung katabi niya ay ang pinsan kong lalaki, si Shukong. Ang pamilya nila, hindi kami magkasundo ng pamilya namin. Pakitrato mo lang sila ng maayos mamaya, tara na. Kuya, ito ang boyfriend ko, si Jiang Chen. Magandang araw po, Tito Xu. Magandang araw, Kuya Kong. Anong maganda? Su Jian. Kahit Si Jiang Chen ang boyfriend ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. boyfriend, siya? Sa itsura mo, estudyante ka pa lang siguro, no? Nag-aaral pa po ako. Ang galing mo namang magplano. Nag-aaral ka pa lang, iniisip mo na agad kung paano laktawan ang 30 taon? Bakit hindi mo tingnan sa salamin kung bagay ka ba sa kanya? Shukong! Unang beses lang dito si Jiang Chen ngayon. Pwede bang magsalita ka ng maayos? Mag-usap ng maayos sa kanya? Ano ba ang tingin mo sa sarili niya? At ikaw, Xu Jian, dinadala mo lang basta-basta ang isang mahirap na estudyante dito sa bahay. Hindi ka ba natatakot na pagdating ni Lolo, magagalit siya? Sa totoo lang, ako ay inaanyayahan dito ni Lolo Xu. Kung gusto mo akong paalisin, hindi papayag si Lolo Xu. Sa buong Dongxia, ang mga taong personal na inaanyayahan ni Lolo ay iilan lang. At sinasabi mo, inaanyayahan ka ni Lolo? Huwag kang magyabang.
binibigyan kita ng 3 minuto para umalis sa pamilya Shu. Mamaya, baka madumihan pa ang mata ni Lolo. Walang sino mang makakapagpaalis sa kanya ngayon. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Ang pamilya nating Shu ay hindi ordinaryong pamilya. Payo ko sa'yo, maging matino ka. Umalis ka na ng kusa. Kung hindi, pagdating ni Lolo mamaya, hindi lang pag-alis ang aabutin mo. Anong ingay? Lolo, dumating na po kayo. Anong nangyayari dito? Lolo, itong si Gian kasi, kahit sino na lang ang dinadala niya dito sa bahay, wala talagang disiplina. Lolo, kailangan niyo po siyang parusahan ayon sa ating mga alituntunin para matuto siya. Shukong, huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag kang magpakalabis. Si Jiang Chen ay hindi ibang tao. Tumigil ka nga? Ba? Ako na ang magsasabi. Ang batang ito, si Gian, ay sobrang walang pakundangan. Hindi mo alam kung saan niya dinala ang isang mahirap na estudyanteng ito para dumalo sa iyong birthday celebration. Kung malaman ito ng iba, tayo ang kakatuwanan. Tama po, Lolo. Ngayon na lang, palalayasin ko ang taong ito. Tumigil kayo! Jiang Chen, ako mismo ang nag-anyaya sa kanya para dumalo sa aking birthday. Kayo pa ang nagtatangkang paalisin siya? Hindi po, Lolo. Sinabi ko na, si Jiang Chen ay aking personal na inanyayahan na bisita. Lolo, paano pong nangyari iyon? Ano ba ang karapatan ni Jiang Chen? Sinabi ko na kanina, ikaw lang ang ayaw maniwala. Salamat po, Lolo Shu, sa pagpapatunay para sa akin. Jiang Chen, tama ba? Paulit-ulit kong naririnig kay Xiaoyan ang tungkol sa iyo. Ngayong nakita na kita, maganda nga ang iyong itsura. Mabuti. Ganoon din po kayo, Lolo. Kumikinang at masigla ang inyong hitsura. Kung hindi sasabihin, hindi talaga malalaman na 70 kaarawan mo na po. Mabuti. Magsisimula na ang birthday celebration. Ikaw at si Xiaoyan, maglibot-libot muna kayo dito. Lolo, tingnan ninyo po. Ito po ang pinakamagandang relo na dinala ko mula sa ibang bansa para sa inyo. Naway maging masagana at malusog ka sa bawat taon. Sa edad ko, Lolo, ang relos na ito ay isang napakamahal na relos mula sa ibang bansa. Nagkakahalaga ito ng 3 milyong piso. Tama na. Salamat sa iyong pagmamahal. Kunin mo na lang ulit ito. Nagmamalaki ka pa. Buti nga sa iyo. Gian, 70th birthday ngayon ni Lolo. Ano ang regalo mo para kay Lolo? Lolo, alam kong mahilig ka sa mga antigo. Ito ang 100 flowers painting. Ito ang handog namin ni Jiang Chen para sa iyong kaarawan. Gian, ito ba ang sinasabi mong antigong painting? Bakit parang modernong kopya lang ito? Sigurado. Napakabago ng itsura ng painting na ito. May problema talaga ito. Oo nga pala, si Ginoong Wu Qingsheng, ang dalubhasa sa pag-aantigo, ay narito rin ngayon para batiin si Lolo. Nandito siya ngayon. Nasaan si Ginoong Wu Qingsheng? Nandito ako. Wu Qingsheng, maligayang ikapitumpong kaarawan, Lolo. Naway lagi kang malusog at masaya. Oo nga pala, Lolo. Ang 100 flowers painting na ito ay regalo sa iyo ni Gian. At dahil nandito ngayon si Ginoong Wu, bakit hindi natin siya papatingnan? Tingnan natin. Anong dinastiya kaya ito? Ano sa tingin mo? Kung ganon, wala namang masama kung titingnan. Ginoong Wu, kayo na po. Sige, ako na. Ginoong Wu, may problema ba sa larawang ito? Ang larawang ito na 100 flowers. Nakita ko ito sa isang auction kanina. Ito ay modernong kopya lang. Kopya? Ha ha ha. Tama. Noon pa, sinubukan kong pigilan ng mga tao na huwag itong bilhin. Pero may isang binata doon. Binili niya ito sa halagang 50,000 piso. Ang larawang ito. Siya yon. Siya ang gumastos ng 50,000 piso para makuha ang larawang ito. Gian, 70 kaarawan ng lolo ngayon. Ang dinala mo ay nagdala lang ng isang sira-sirang larawan para lokohin ang lolo? Nirerespeto mo pa ba ang lolo? Ay naku, Gian, hindi ko sinasabing mali ka. Kahit na alam mo na mahilig ang lolo sa mga antigo, dapat naman ay nag-effort ka at pumili ng magandang regalo. 50,000 piso para lang sa isang sira-sirang larawan? Kung ilalabas mo iyan, hindi ba nakakahiya sa amin, sa pamilya Shu?
Yang Chen, peke ba talaga ang larawang ito? Nagkamali ka ba? Ang larawang ito ay mula sa Ming Dynasty, isang orihinal na gawa ni Tang Yin, ang santo ng pagpipinta. Ang halaga nito ay hindi matatantya. Tama na yan, tama na. Sinabi na ni Ginoong Wu kanina na peke ang larawang ito. Hindi ba? Dapat mas magaling ka pa kay Ginoong Wu. Hindi. Totoong obra ang larawang ito. Xiao Chen, umuwi ka na. Na-appreciate ko ang intensyon mo. Hindi kita sinisisi. Ginoong Shu, dahil sa sinabi mo, hindi kita bibiguin. Ngayong araw, gagamitin ko ang larawang ito. Ngayon, gagamitin ko ang larawang ito. Ang orihinal na gawa ni Tang Yin noong dinastiyang Ming, ang larawan ng daang bulaklak para sa bagong taon upang ipagbunyi ang iyong kaarawan, lolo naway pagpalain ka ng Diyos ng mahabang buhay at kasaganaan. Jiang Chen, anong ginagawa mo rito? Ano ba tong kalokohang ginagawa mo? Hindi ba't tinanggal mo lang yung ibabaw na layer ng pintura? Kahit may ibang larawan sa ilalim, ano naman ang magagawa noon? Ha? Ang larawang ito. Ang larawang ito. Ang larawang ito ay... Guro Wu, ang larawang binuksan niya, may problema ba? Ang larawang ito ay orihinal na gawa ng dakilang pintor ng Ming na si Tang Yin. Ano? Guro Wu? Hindi ka nagbibiro? Seryoso ka bang ang larawang ito ay orihinal na gawa ng dakilang pintor ng Ming? Ay, ang dakilang pintor na si Tang Yin. Kakaunti lang ang kanyang mga naisagawa. Ang halaga ng larawang ito ay hindi na maaaring sukatin. Sa pera lamang. Ang larawang ito ay tunay na antigo mula sa dinastiyang Ming. At nabili mo lang ito sa halagang 50,000 piso? Ang galing mo talaga, Jiang Chen. Ay, ang binata ay talagang. Ang estudyante ay humigit pa sa kanyang guro. Nagkamali ako ng pagtingin ngayon. Humihingi ako ng paumanhin sa pagdududa ko sa iyo kanina. Oy, Wu. Yung larawang binili kanina sa 50,000, paano bigla-bigla naging tunay na? Guro Wu, hindi ba't sinabi mo kanina na peke ang larawang ito? Tama na, Xiao Chen. Itong painting ng mga bulaklak. Lolo, sobrang nasisiyahan ako. Nag-effort ka. Masaya po ako kung nagustuhan ninyo, Lolo. Yung 50,000 piso ko ay hindi na sayang. Oy, kahit na itong painting na to ay binili sa halagang 50,000. Pero ang pananaw mo ay walang katumbas na halaga. Alam ko na ikaw ay kasama si Xiao Yan sa pag-aaral ng AI. Ang artificial intelligence ay siguradong magiging uso sa hinaharap. Bukas sa inyong paaralan, sa investment conference, siguradong pupunta ako para sumuporta. Ang suportang dapat ibigay ay hindi magkukulang. Kung gayon, maaga pa lang. Salamat na po, Lolo. Anong salamat. Masaya ang puso ng lolo ngayon. Kain na tayo. Tara na. Hindi ba ito ang opisina ng guro na responsable sa investment conference? Bakit mo ako dinala rito? Siyempre para sa investment conference. Ang responsable sa investment conference na ito ay ang tito ko. Nakapaghanda na kami. Ang magiging champion sa investment conference na ito ay siguradong ako. Narito ako ngayon para personal na magpasalamat sa kanya. Talaga, President Zhao. Ang galing mo. Tara. Pasok. Tito. Oh, dumating ka pala, Jiang Xiong. Tara, upo ka. Tito, pinapunta ako ni Papa para dalawin kayo. Narinig ko na mahilig kayo sa mga antique na vase. Ito ang binili ko sa auction, sa halagang 1,000,000. Huwag kang mag-alala, Jiang Xiong. Tiyak na tutulungan tayo ni Tito. Haha, sinisiguro ko sa inyo, sa investment conference na ito, kayo lang ang magiging champion. Hahaha, salamat ng maaga, Tito. Sige na, maghanda-handa na kayo. Investment conference, magsisimula na. Itong investment conference, magsisimula na. Si Lao Jiang at si Campus Belshu. Bakit wala pa sila? Alas 10 pa magsisimula ang investment conference. Alas 8:30 pa lang ngayon. Sa tingin ko, ikaw lang ang masyadong nagmamadali. Ay, nandyan na sila. Parang artista ang dalawang yan.
Bagay na bagay. Lao Jiang, dumating ka rin. Nandito kami. At ang tagal naming naghintay. Sige na, sige na. Ikaw lang ang ganoon kaaga. Si Lao Jiang at si Campus Belshu, tamang-tama lang ang dating. Sige, tara na tayo. Ang champion sa investment conference na ito, ako lang ang karapat-dapat. Kapag nakuha ko na ang 10 million pesos na premyo, ililibre kita. Yang Chen? Bakit parang parasito ka? Saan man siya pumunta? Sumusunod ka. President Zhao, parang nauna kami dito. Ikaw naman, parang ikaw ang parasito. Ang dila mo'y matalas. Jiang Chen, ang investment forum na ito ay para lang sa mga estudyanteng gustong magnegosyo. Kayong mga ito, alam ba ninyo kung ano ang negosyo? Bakit kayo sumasali? Tsk! Kung kayo nga makakapunta, bakit kami hindi? Tama. Mga basura kayong mga ito. Karapat-dapat ba kayong makipagkumpetensya sa akin sa investment forum? Mas mabuting umuwi na lang kayo at matulog. Zhao Zhenxiong, hindi pa tapos ang laban. Anong ipinagmamalaki mo? Anong alam mo? Sa mundo, kailangan ng koneksyon at kakayahan. At meron ako ng mga iyon. Ano ang ipanghahambing ninyo sa akin? Tama. Ang estado ni President Zhao ay hindi kayang ikumpara sa inyo. Ganoon ba? Kung ganoon, mas malaki pa ang koneksyon niya kaysa sa pamilya namin? Ang mga Shu? Hintayin ninyo ako. Papanoorin ko kayo kung paano ko mananalo ang championship sa investment forum. Fei, alis na tayo. Jiang Chen, dahil iniwan mo ako para sa ibang babae noon? Hintayin mo lang. Pagsisisihan mo ito. Tama nga. Gusto pa ba niyang namapahiya ulit ni Lao Jiang? Anong ipinagmamalaki niya? Tama ang sinabi mo. Kung ganun ka kumpiyansa si Zhao Zhenxiong, paligsahan natin siya sa proyekto. Tingnan natin kung sino ang mas kikita. Umalis na tayo. Hello? Second sister. Xiao Chen, kasama ko si ate. Pupunta kami sa auditorium, kasama ang principal. Baka matagalan kami. Maglibot-libot ka muna kasama ng mga kaklase mo doon. Sige, gets ko na. Jiang Chen, akala ko ba hindi ka talaga darating? Zhao Zhenxiong, simula pa lang ng umaga, nangaasar ka na, nakakasawa na. Hindi ka ba napapagod? Eh di ba? Kung hindi ka napapagod, kami napapagod na. Pumunta ako rito para sabihin sa inyo na huwag nang maglokohan. Ang kampeon sa investment forum na ito. Ay ako lang. Tama, ang kampeonato sa investment forum na ito ay para na naming nakamit ni President Zhao at ako. Kung may utak kayo, umalis na kayo. Siguradong sigurado ba kayo na kayo ang magiging kampeon sa investment forum? Siyempre naman. Sige. Kung saan kayo masaya? Lao Jiang, may sira ba sa ulo tong si Zhao Zhenxiong? Wala pang katiyakan yan. Parang totoo na ang kwento niya. Ang yabang talaga ng lalaking yon. Ano ang ibig niyong sabihin? Ano ba ang ibig ninyong sabihin? President Zhao, ano ang gusto mong gawin? Sige, hindi kayo naniniwalang kaya kong kunin ang championship sa investment forum na ito, di ba? Naniniwala kami, naniniwala. Kung ano ang sabihin ni President Zhao, yun ang mangyayari. Tama. President Zhao, kailangan ba naming bigyan ka ng award ng maaga? Sige nga, kung hindi kayo naniniwala, ipakikita ko sa inyo ang aking kakayahan. Ang taong namamahala sa investment forum na ito ay talagang tito ko at ang championship sa investment forum na ito ay nakatakda na. Ako iyon, si Zhao Zhenxiong. Zhao Zhenxiong, sigurado ka bang tinulungan ka ng tito mo na i-fix ang championship sa kompetisyong ito? Eksakto. Sasabihin ko sa iyo, ang championship sa investment forum na ito ay para lang sa akin, si Zhao Zhenxiong. Ang bagay tungkol sa panloloko, harap-harapan mo pang ipinagmamalaki. Bakit ngayon ko lang nalaman na ganito katanga si Zhao Zhenxiong? Natatakot ka na ba? President Zhao. Ang galing mo. Ngayon mo gustong umurong? Huli na. Ngayong araw, hindi lang ako kukuha ng championship sa investment forum, dadagdagan ko pa. At kayong lahat ay mapapahiya ng husto at hindi na kayo makakatagal sa paaralang ito. Zhenxiong. Dumating na ang tito ko para suportahan ako. Ngayong araw, dilat ang mga mata ninyo at panooring mabuti. Kung paano ko kukunin ang championship. Tama. Jiang, siya yung tagapamahala ng investment conference, di ba? May kapit si Zhao Zhenxiong sa kanya. Anong gagawin natin? Oo nga, yung AI na pinaghirapan nating i-develop, hindi naman siguro masasayang lang, no? Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari yon. Hoy, ate,
May kalokohan sa investment conference na to. Yung tiyuhin ni Zhao Zhengxiong, siya ang tagapamahala dito. Sabi, nakareserba na raw ang championship para sa kanya. Sige, imbestigahan mo ng mabuti yung proposal nila. Ayos na. Ayun lang, Talagang ikaw, Jiang. Isang kilos lang. Naabot mo na ang level na hirap abutin ng iba. Isang tawag lang na ayos na. Jiang Chen, ang galing mo talaga. Tama na, tama na. Yung investment conference ng eskwelahan, nakasalalay dito ang kinabukasan ng mga estudyante. Kung ganun kakatanga si Zhao Zhengxiong, samantalahin natin ang pagkakataong ito para lipulin ang mga buwayang to. Ang galing. Jiang, sa mga masasamang tao, hindi pwedeng magpakita ng awa. Huwag kang mag-alala, Zhengxiong. Naayos ko na ang lahat. Ang champion sa investment conference na to, ikaw talaga. Yung 10 milyong puhunan. Para lang sa'yo. Salamat, tiyuhin. Walang ibang magiging champion kundi si Zhao Zhengxiong. Ganyan ba kayo kakumpya? Ikaw ba yung classmate? Tito, siya yun, si Jiang Chen, na sinasabi ko sa'yo. Ikaw pala yun? Hoy, bata. Paulit-ulit kang nakikipag-away sa pamangkin kong si Zhengxiong. Ngayon, nandito ka pa para manghamon? Ang laki talaga ng apog mo. Nandito ako kasi may sapat akong lakas ng loob. Hindi tulad ng iba, araw-araw ay gumagawa ng mga bagay na hindi dapat. Siyempre, wala silang lakas ng loob. Ano ang ibig mong sabihin? Zhengxiong, huwag kang mag-alala. Jiang Chen, ngayong nandito ka na, sasabihin ko na ang totoo sa'yo. Sa investment forum na ito, kahit piso na investment ay hindi mo makukuha. Investment forum? Hindi pa naman nagsisimula yan. Huwag kang masyadong kampante. Tama, hindi pa nagsisimula ang investment forum. Pero ang kalalabasan para sa inyo ay sigurado na. Basta't nandito ako, hindi ko hahayaang magkaroon kayo ng kahit anong pagkakataon. Kung may utak ka, umalis ka na lang. Gaano ba kalakas ang loob mo para harapang pag-initan ng mga estudyante? Hindi ka ba natatakot na malaman ng mga opisyal ng paaralan? tama. Sinasabi mo lang na umalis kami. Ano ang karapatan mo? Dahil ako ang tagapamahala ng investment forum ng paaralan. Kapag sinabi kong durugin ang isang tao, hindi siya dapat mag-angat ng ulo. Naiintindihan mo ba? Sagutin nyo. Naiintindihan mo ba? Ang galing, ang galing. Ngayon, hindi na kayo... Bilang tagapangasiwa ng investment conference, bukod kay Chairman Mu Jin ng Board of Directors at sa Principal, sino pa ba ang mas may karapatan na mamahala sa investment conference? Ayaw kong mag-aksaya ng oras sa inyo. Sa loob ng 3 minuto, alisin ninyo ang mga tao ninyo at lumabas kayo. Kung hindi, huwag ninyong sisihin ang sarili ninyo kung magiging bastos ako. Paano mo nagawa yan? Sa paggawa mo nito, karapat-dapat ka pa bang maging guro? Walang sino man dito ang may karapatan na paalisin kami. Kasama ka. Sige. Jiang Chen. Bilang isang estudyante, hindi ka sumusunod sa guro, ayos lang yon. Pero, naglakas loob ka pang sumagot ng harapan sa akin? Ang iyong karapatan sa kompetisyon sa investment conference ay kinansela na. Jiang Chen, dapat noon pa kita pinaalis. Ayaw mo. Ngayon, nagsisisi ka na? Huli na! Noon ba? Chairman Zhao, narinig ko na si Chairman Mu at si Teacher Mu ay mga ate ni Jiang Chen. Wala ba tayong problema? Huwag kang mag-alala. Sinisiyasat ko na yan matagal na. Wala silang koneksyon kay Jiang Chen. At ang tito ko ang project manager. Tiyak na mas pinagkakatiwalaan nila siya. Chairman Mu, Principal, tamang-tama ang pagdating ninyo. Ang estudyanteng ito ay walang modo at nangahaspang sumagot sa guro. Kakanselahin ko na sana ang kanyang karapatan sa kompetisyon sa investment conference. Tamang-tama, kayo ang magiging saksi. Walang modo? Sumagot sa guro? Si Jiang Chen ba ang sinasabi mo? Siya nga, nakikita mo ba, Jiang Chen? Ang iyong mga ginagawa ay naging napakasama hanggang kahit ang chairman ng board of directors ay alam na. Halika rito at humingi ka ng tawad. Tumigil ka. Sa tingin ko, kayo ang dapat humingi ng tawad. Si Jiang Chen ay kapatid ko. Bunso? Kung ganon, ang palagi kong naaaway ay ang kapatid ni Chairman Mu. Wala na ang lahat. Chairman Mu, alam kong nagkamali ako. Patawarin ninyo ako ngayon. Pangako ko. Hindi na ako muling magkakamali. Bilang tagapamahala ng Investment Congress, hindi lang gumawa ng mga ilegal na bagay, pinagmalupitan mo pa ang aking kapatid. Ngayon, humihingi ka ng awa sa akin. Hindi ba ito katawa-tawa? Wala na. Ang bagay na ito, paano niya nalaman? Bakit ngayon ka pa nanghina? Ito ang project proposal ni na Zhao Zhengxiong at Du Feifei. Tingnan mo ito, ang ganitong klase ng bagay.
Karapat-dapat ba itong maging champion sa Investment Congress? Sa paggawa mo nito, hindi ka ba natatakot na masaktan ang puso ng ibang mga estudyante? President Zhao, paano niya nalaman yon? Ano ang gagawin natin? Paano kung malalaman? Ang bagay tungkol sa predetermined champion ko. Paano kumalat yun? Jiang Chen, ikaw ba ang may gawa nito? Kuya, kanina pa halatang halata ang pagiging mayabang mo. Kahit sino makakapansin na may ginagawa kang kalokohan. Tama, ang mga bagay na ginagawa mo sa dilim. Malalaman agad ng iba kapag tiningnan ang CCTV. Akala mo ba tanga ang lahat? Pero sa totoo lang, ako nga ang nag-report. Bilang isang mag-aaral na may magandang asal, hindi ko kayang tiisin ang mali. Walang anuman. Hahaha. Wala na. Wala na ang lahat. Zhao Yilun, bilang tagapamahala ng Investment Congress. Imbes na maging patas, gumamit ka pa ng pribilehiyo at nag-predetermine ng champion. Hindi ko kayang tiisin ang tulad mong peste. Tinanggal ka na, umalis ka na. Wala na ang lahat. Hoy, dito. Ngayon, kayo naman ang... President Mu, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Oo. Alam namin na nagkamali kami. Patawarin mo na kami. Nagkamali? Sa ano kayo nagkamali? Nagkamali kami sa paggamit ng koneksyon ng pamilya para agawin ang pwesto ng champion sa investment conference. Sir, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Malaki ang puso ninyo. Patawarin mo na ako ngayon. Patawarin mo na kami ngayon. Yun lang? Wala na bang iba? Ang ginawa mo kay Jiang Chen, nakalimutan mo na ba? Ha? Jiang Chen. Ako, hindi ko dapat ginawa ng masama si Jiang Chen. Hindi ko dapat ng mata sa kanya. Hindi ko dapat minamaliit si Jiang Chen. Makiusap ka sa ate mo para sa akin. Talagang nagsisisi na ako. Hindi ka nagsisisi. Nararamdaman mo lang na mamamatay ka na. Pinag-initan mo ako, inapi mo ako, hindi kita pinansin. Akala ko wala kang modo, pero ang paggamit mo sa koneksyon ng pamilya mo para agawin ang pwesto ng champion sa investment conference, hindi ko yan papansinin. Pwede bang hindi ka pagbigyan ng mga kaklase mo? Tama, lahat kami, para sa conference na ito, naghirap at nagpakahirap ng matagal na panahon. Tapos, sa isang salita mo lang, nasayang ang pagsisikap ng lahat. Sino ang magpapatawad sa iyo? Ako. Zhao Zhengxiong to Fei Fei. Kayong dalawa. Wag! Bitawan mo ako. Hindi ako sang-ayon. Kayong dalawa ay mga ate ni Jiang Chen. Lahat tayo ay may koneksyon. Bakit si Jiang Chen lang ang ligtas? Zhao Zhengxiong, hindi mo pa ba maintindihan? Kahit na ang mga ate ko ay mga opisyal ng paaralan, hindi ko kailanman ginamit ang kanilang posisyon para mang-api ng iba O para kumita para sa sarili ko. mula noon hanggang ngayon, ako ay umasa sa sarili kong pagsisikap para matanggap ng lahat. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako naniniwala na talagang kaya mo sa sarili mong galing na manalo sa investment conference. Ganon ba? Lolo, Magandang araw po, Lolo. Jiang Chen, sinabi ng matandang ito na pupunta ako para sumuporta sa iyo ngayon at tutuparin ko ang sinabi ko. hindi ba't ito ang pangulo ng Xu family mula sa Shangjing? Pumunta sa investment conference para suportahan si Jiang Chen? Mukhang ang batang ito ay may dalang maraming sorpresa para sa atin. Magsimula na tayo. Ang Tencent Group ay mamumuhunan para sa AI project ni Jiang Chen ng 10 milyon. Ang Baidu Group ay mamumuhunan. Xiao Chen, ako, itong matandang ito ay sumuporta. Sapat na ba yon, di ba? Salamat, Ginoong Shu. Pero, ano ba ang karapatan ko para makuha ang pamumuhunan ng napakaraming kilalang kumpanya? Paano mo nasabi yon? Silang mga yon, hindi ko sinabihan na pumunta. Sila mismo ang nakakita sa AI na dinevelop mo. At ako ang hinilingan na dalhin sila para mag-invest sa proyekto mo. Maraming salamat sa inyong lahat, mga negosyante. Sa inyong pagtitiwala sa akin, patuloy akong magsisikap at hindi ko sasayangin ang inyong puhunan. Mabuti naman, at yan ang sinabi mo. Kung gayon, ang aming pamumuhunan ay hindi masasayang. Magaling, Xiao Chen. Salamat, ate! Ngayon, inaanyayahan ko ang lahat ng hurado na bumoto para kay Xiao Chen, ang sumusuporta sa kanya bilang kampeon. Pakiangat ng kamay. Ngayon, ipinahahayag ko ang kampeon ng Investment Assembly ay si Jiang Chen. Zhao Zhengxiong. Ngayon, karapat-dapat ba akong maging kampiyon? Siya. Sa pagkakataong ito, ako, si Zhao Zhengxiong, ay tumatanggap ng pagkatalo. Jiang Chen,
Pasensya na. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Tao. Dalhin mo siya. Bitawan mo ako. Jiang Chen! Kampeyon, di ka aakyat para magsalita? Una sa lahat, gusto kong pasalamatan ang aking mga kaibigan. Dahil sa kanila, ako ay naging kampiyon sa investment conference. Pangalawa, gusto kong pasalamatan ang aking mga ate. Dahil sa inyo, ako ay nabigyan ng inspirasyon. Kaya ako nakarating sa puntong ito. Sa huli, gusto kong pasalamatan ang lahat ng mga nagsumikap para sa kompetisyong ito. Ang inyong pagsisikap ay hindi masasayang. Xiao Chen, sinabi mong ipapakita mo sa akin sa galing mo. Binabati kita at nagawa mo. Nagpasya ako. Hindi ko kukunin ang pwesto sa investment fund ng kompetisyon. Inaanyayahan ko kayong lahat na makipagkompetensya ng patas. Para makuha ang pondo. Ate, second sister, Jiang Chen. Third sister? Fourth sister? Anong ginagawa ninyo rito? Siyempre para salubungin ka. Narinig ko na ang lahat. Ang AI project mo ay nakatanggap ng investment mula sa napakaraming kilalang negosyante sa bansa. Kahit si ate ay hindi kayang gawin iyon. Hindi mo alam, sa buong biyahe, paulit-ulit akong kinukulit ni third sister. Mushin, anong sinasabi mo? Binabati kita, Xiao Chen. Kung ganon, ibig sabihin ba nito ay kinilala na ako ng aking mga ate? Ngayon pa ba ninyo pag-uusapan yan? Tara na, umuwi na tayo. Hoy, Xiao Chen, bukas ba ang birthday mo? Oo, second sister. Halos nakalimutan ko na. Pupunta na ako para bumili ng regalo para sa'yo. Sandali, hintayin mo ako. Sasama rin ako. Ako rin. Oy, bakit kayo lahat tumakbo? Hintayin niyo ako. Bakit ang bilis-bilis ninyo? Yang Chen, Ang pag-shopping kasama ang babae, ang pinaka-nakakapagod na bagay sa buong mundo. Regalo lang naman para sa birthday, di ba? Pinilit ako ni Xu Jian na samahan siya hanggang madaling araw. Pagod na ako. Sino yun? Ang aga-aga pa naman. Hindi nakalak ang pinto. Pasok ka. Ate. Xiao Chen, maligayang kaarawan. Ate, bakit ngayon ka pa dumating? Para magdala ng cake? Wala na bang ibang dahilan? Xiao Chen, tulog ka na ba? Ate, bubuksan ko na ang pinto. Sandali, Xiao Chen. Kung malalaman ni ate na hindi ako natulog para dalhan ka ng cake, siguradong pagagalitan niya ako ng matagal. Anong gagawin mo? Bakit ang tagal mo? Ang bagal-bagal mo? Anong ginagawa mo? Nagbihis lang ako. Anong nangyari, ate? May kailangan ka ba? Birthday mo ngayon, di ba? Maligayang kaarawan. Cake, ilalagay ko na lang ito sa mesa. Ayan, bakit may isa pang cake? Xiao Chen, Tulog ka na ba? papasok na ako. Si Bunso? Xiao Chen, hulihin mo si fourth sister. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya sa gabi na hindi natutulog. Hoy, hindi ah. Ate, magpapalit lang ako ng damit. Bubuksan ko na ang pinto. Ang bagal-bagal mo, lalaki ka naman. Papasok na ako. Heto, maligayang kaarawan. Salamat, ate. Bakit ka umiiwas? Heto, cake. Nandyan na naman. Anong problema? Ayaw mo ba? Hindi. Gusto ko naman. Salamat, third sister. Bakit ang daming cake? Si eldest sister at sila, nagpadala rin sa'yo. Cake lang naman yan. Bakit ka kinabahan? Baka naman may itinatago ka sa kwartong ito? Wala, third sister. Makinig ka muna. Huwag kang sumiksik.
Mahuhulog na ako. Bakit kayo nandito? Jiang Chen, anong nangyayari? Nakakatuwa. Ang saya-saya talaga. Sasabihin ko sa inyo, aking mga ate, kung magbibigay kayo ng cake, magbigay kayo. Bakit kailangan isa-isa at paikot-ikot pa kayo? Kayong apat, hindi ba kayo magkakilala? Tingnan nyo ang ginawa nyo sa akin. Pagod na pagod ako sa gabi. Hoy, Xiao Chen, huwag kang magalit. Halika, mamasahe ako para sa'yo. Salamat, second sister. Ako rin, mamasahe ako. Ako naman, magpapalo ako. Salamat, third sister. Ang bigat ng kamay ni fourth sister. Talagang nag-taekwondo. Eldest sister, eldest sister. Eldest sister, dahan-dahan lang. Mukhang magkasundo naman kayo. Ma, bumalik na kayo galing bakasyon kasama si Uncle Jiang? Wala namang masyadong maganda sa labas. Mas komportable pa rin sa bahay. Sakto, kaarawan ni Xiao Chen. Kaya nagmadali kaming umuwi. Tito, tita, bumalik na kayo. Nandito si Xiaoyan. Dumating ako para sa kaarawan ni Jiang Chen. Welcome, welcome. Mabuti, sama-sama tayong lahat. Ngayong kumpleto na tayo, sabay-sabay nating batiin si Xiao Chen ng maligayang kaarawan, okay? Okay. Maligay.